maligayang Pasko, maligayang pagdating sa Season 2. Kaya sa lahat ng ito, sabay-sabay nating wasakin. Ay, shit. Ang ibig kong sabihin, wasakin ito. Anong meron? At simulan na natin. Nagsimula ang episode kay Aileen. Mukha siyang nag-aalala, sobrang nag-aalala na hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad, kinakagat ang kanyang mga kuko na parang kinakain siya ng buhay ng kanyang mga iniisip. At kahit gaano pa siya mag-isip, pakiramdam niya ay nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ipinadala niya si Seojun sa 67 Lee floor at ang lugar na iyon ay isang death zone. Nanood si Aileen sa kanyang bolang kristal at namimilipit ang kanyang tiyan. Libo-libong mga itim na balang ang gumagala, isang gumagalaw na bagyo, isang buhay na bangungot. At sa isipan ni Aileen, isang kaisipan ang paulit-ulit na tumutusok, mamamatay kaya si Seojun doon. Hindi man lang pinahintulutan ni Aileen ang sarili na kumurap. Patuloy siyang nakatitig sa bolang kristal na parabang ang kanyang mga mata lang ang makakaprotekta sa kanya, ngunit bigla siyang natauhan. In-unblock niya ang kanyang lolo. Kumislap ang bolang kristal, at sa sandaling lumitaw ang kanyang lolo, agad siyang nagsimulang umiyak. Nanginginig ang kanyang boses habang humihingi siya ng tawad sa kanyang apo, nagmamakaawang patawarin siya. Ipinangako niyang hindi na siya muling magiging pasaway kay Seojun. Hindi lumambot si Aileen kahit kaunti. Hindi siya galit sa ngayon. Takot na takot siya. Sinabi ni Aileen na patatawarin niya siya, pero hindi niya sinasadyang na ipadala si Seojun sa 67 Lee floor kung saan naghihintay ang libu-libong balang. Kaya't gusto niyang malaman, may magagawa ba ang kanyang lolo para tulungan si Seojun. Si Aileen ang manager ng touring ito, at kahit gusto niyang tumulong, hindi niya kaya. Nakakulong siya rito. Maaari lamang siyang manood. Natahimik ang kanyang lolo, si Kaiser. Huminto siya sandali habang pinapanood ang kanyang apo na nanginginig sa pag-aalala. Pagkatapos ay nagsalita siya, matatag ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala, Aileen. Sinabi ni Kaiser na ang tao ay pumasok sa itim na tour ng mag-isa. Ang tour mismo ang tumawag kay Seojun sa loob nito. Hindi ordinaryong tao si Seojun. Ipinaalala ni Kaiser kay Aileen kung gaano nakatagal nakaligtas si Seojun, kung gaano karaming halimaw ang naging kaibigan niya. Hindi iyon magagawa ng isang normal na tao. Ang isang normal na tao ay maaaring namatay na o pinatay ang mga halimaw at ginawa silang mga kaaway. Ngunit iba si Seojun. Hindi natatakot si Seojun sa mga halimaw. Mahal niya sila. Mahal na mahal niya sila at itinuturing ng mga halimaw dito si Seojun na parang pamilya. Kaya pangang-utusan ni Seojun ang mga mapanganib na halimaw at pagtrabahuhin sila ng sama-sama. Hayagan siyang pinuri ni Kaiser. Hindi tulad ng mga ordinaryong tao si Seojun. Pagkatapos ay may idinagdag si Kaiser na nagpalaki sa mga mata ni Aileen. Ang dakilang itim na dragon, Aileen. Pumili ka ng isang taong hindi basta-basta mamamatay. Natulala si Aileen. Hindi nawala ang kanyang takot, ngunit gumaan ng kaunti ang kanyang dibdib. At pagkatapos ay nagbago ang eksena. Nakita natin si Seojun. Mayroon siyang halaman ng detoxifying onion na nakadikit sa kanyang bibig na parang kakaibang sigarilyo at ang kanyang ekspresyon, isang mapanuyang ngisi. Nasa kanyang kamay ang parehong punyal at kasama niya ang kanyang mga kaibigan, si Theo, Baby Bear, Black Warrior Rabbit, at ang prinsesa ng kaharian ng kuneho. At pagkatapos ay nakita natin, pinupuksa ni Seojun at ng kanyang kuponan ang mga itim na balang, hindi nahihirapan, hindi tumatakbo. Tinatagpas nila ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Bumagsak si Theo ng may kalabog. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, malinis niyang hiniwa ang isang itim na balang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Seojun at sumigaw, kung wala kang detoxifying onion, baka napahamak tayo. Nanatiling kalmado si Seojun. Sinabi niyang alam niyang maaaring magkaroon ng emergency, kaya palagi siyang nagsisikap na maging handa. At pagkatapos, humakbang pasulong si Red Ribbon Princess. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagtuon. Pinagana niya ang kanyang magic spell, Water Jet sa isang atake, isang hiwa. Daan-daang itim na balang ang tinamaan ng sabay-sabay. Bumagsak sila na parang isang gumuguhong alon. Nanood si Seojun na hindi makapaniwala. Pinupuksa ni Red Ribbon Princess ang higit sa 50 balang at nagbabago ang mga balang. Ang mga pula ay nagiging lila at agad na ipinaalam ng system kay Seojun na pinuksa ng kanyang kasama ang mga lilang balang at dahil dito ay nakakuha si Seojun ng experience points. Gumaan ang loob ni Seojun. Masaya siya. Ang laban na ito ay maaaring magbigay daan sa wakas para mag-level up siya at maging mas malakas. Hinawakan ni Seojun ang punyal ni Thor at umasinta, pagkatapos ay humiwa siya. 1-0 pulang balang ang sabay-sabay na bumagsak. Nanatili si Baby Bear sa likod ni Seojun, binabantayan siya na parang pader, ngunit biglang may lumitaw na lilang balang. Dahan-dahan itong lumapit sa likod ni Seojun, pinupuntirya ang kanyang leg. Isang malinis na hiwa, isang tahimik na pagpatay. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Nagpanik si Theo. Seojun, mag-ingat ka. Nagpanik din si Black Warrior Rabbit. Pero si Seojun ay ngumiti lang. Isang mapanuyang at walang takot na ngiti. Ang berdeng sibuyas ay nasa kanyang bibig pa rin na parang sigarilyo na parabang naglalakad lang siya sa parke. Ayos lang. Pagkatapos ay naglabas ng asul na aura ang katawan ni Seojun.
Napatigil sa gulat ang lilang balang at sa sumunod na sandali, pumasok si Seojun sa Super Saiyan Blue Mode. Isang asul na apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hindi maliit at hindi mahinahon. Kumalat ito sa paligid niya na parang isang banal na pagsabog at daan-daang lilang balang ang naging abo. Napakalakas ng apoy kaya't kahit si Theo at si Red Ribbon Princess ay ramdam ang presensya nito mula sa malayo. Gulat na gulat si Theo na nakanganga ang kanyang bibig, halos tumutulo ang laway. Mukha ring natulala si Red Ribbon Princess. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagpatuloy si Seojun sa pag-farm gamit ang kanyang aura. Bumalik ang punyal kay Seojun na parang may sariling buhay. Hiniwa nito ang mas maraming balang sa pagbalik, tinagpas ang 50, 60 lilang balang na parabang papel lang ang mga ito. Kalmadong sinabi ni Seojun na dinala niya ang puting apoy mula sa Flame Guardian. Naghanda siya. Sa wakas, bumalik ang balaraw sa kanyang kamay. Muling ngumisi si Seojun, inayos ang detoxifying onion sa kanyang mukha, at sinabing, hindi na ako ang pinakamahina rito. Sumabog sa tuwa si Baby Bear. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga paputok. Ipinagmamalaki niyang isinigaw ang galing ni Papa. At sa malayong lugar, patuloy na kumikinang ang bolang kristal ni Eileen, ipinapakita sa kanya ang katotohanan. Hindi nakulong si Seojun sa isang death zone. Ang mga balang ang nakulong kasama niya. Matapos masaksihan ang astig na aura na yon, sumigaw si Baby Bear sa purong tuwa, tinawag na kahanga-hanga si Seojun. Habang si Red Ribbon Princess na naniniwalang isang Black Dragon si Seojun ay namamanghang nakatitig at nagsabi ng may malalim na paggalang, ano pa ba ang aasahan sa isang dakilang Black Dragon? Pagkatapos ay bahagyang lumungkot ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, mas maganda sana kung nandoon si Seojun noong winawasak ang kanyang kaharian. Kung nandoon si Seojun, marahil ay hindi tuluyang bumagsak ang kanyang kaharian. Ngunit kahit matapos ang lahat ng iyon, hindi pa rin nalulutas ang problema. Tumingala si Seojun at nanikip ang kanyang tiyan sa kanyang nakita. Libo-libong itim na balang ang gumagala sa himpapawid na parang isang buhay na ulap. Patuloy na pumapatay ng mga lilang balang si Seojun at ang kanyang grupo, ngunit tila hindi nababawasan ang bilang. Parang walang katapusan. Si Theo ang unang nakapansin. Sabi niya, kahit patuloy silang pumatay ng mga lilang balang, hindi ito matatapos. Limitado ang kanilang mga halamang detoxifying onion at hindi ang kanilang lakas ang problema. Kaya nilang talunin ang mga lilang balang, pero ang lason. Kung maubos ang detoxifying onion, lahat ay mamamatay sa lason. Sumang-ayon ang Black Warrior Rabbit. Sumang-ayon si Baby Bear. Sumang-ayon din si Seojun. Maingat na pinapanood ni Seojun ang kanyang mga kasama. Mas mabigat ang kanilang paghinga. Mas mabagal ang kanilang mga galaw. Napapagod na sila. Nagtiimbagang si Seojun. Iniisip niya na hindi siya sapat na malakas para patayin ang bawat lilang balang tulad ni Minotaur at Yona. Iniisip niya na sana ay nandito si Yona kasama niya. Pagkatapos ay nagkaroon ng kakaibang ideya si Seojun. Tumiim ang kanyang mga mata. Mabilis na kinuha ni Seojun ang isang susi mula sa kanyang inventaryo. Ang susing iyon at biglang may nabuong plano sa kanyang isipan. May gagawin na sana si Seojun, ngunit maraming lilang balang ang sumugod sa kanya para patayin siya bago pa siya makakilos. Agad na tumugon si Seojun. Ginamit niya ang susi at nagbukas ng pinto sa harap nila. Ito ang parehong pinto kung saan niya natagpuan ang gintong paniki, ang misteryosong pinto na ibinigay kay Seojun ni Scarim. Pinagana niya ito. Umindayog ang pinto at bumagsak. Nadurog ang mga lilang balang sa impact at agad na namatay dahil sa pagbagsak ng pinto. Nagmamadaling kinalampag ni Seojun ang pinto. Tinawag niya ang pangalan ni Yona dahil pumasok si Yona sa silid na ito kanina para pagandahin ito. At kung tama ang teorya ni Seojun, dapat ay nasa loob pa rin si Yona at Viola, tama si Seojun. Nandoon si Yona. Lumabas si Yona sa pinto at agad na kumunot ang kanyang ilong. Naamoy niya ang lason sa hangin at sinabing, bakit ang daming lason dito? Agad siyang pinutol ni Seojun. Walang oras para magpaliwanag. Mamaya ko na ipapaliwanag. Pwede mo bang patayin muna ang mga lilang balang? Tumingin si Yona sa likod ni Seojun at nanlaki ang kanyang mga mata. Libo-libong lilang balang ang sumusugod sa kanila na parang isang tidal wave. Napansin din niya si Theo at ang isiping masasaktan si Theo ay nagpagalit sa kanya. Naging mabangis ang kanyang ekspresyon. Nagalit siya. Sinabi niyang hindi niya hahayaang masaktan si Theo kahit isang dalos. Itinaas ni Yona ang kanyang kamay at pinagana ang isa sa mga pinakamapanganib na area of attack spell. Electric Shock. Isang atake ang tumama sa isang lilang balang at pagkatapos ay sumabog palabas ang isang chain reaction. Lumipat ang kuryente mula sa isang balang patungo sa isa pa, mula una hanggang ikalawa, ikalawa hanggang ikatlo, ikatlo hanggang ikaapat, mas mabilis hanggang sa kumalat ang kuryente sa buong kawan na parang isang sumpa ng kidlat. Nagsimulang sumabog ang mga lilang balang. Pumutok at sumabog ang kanilang mga katawan na parang mga paputok. Nagkalat ang mga parte kung saan-saan. Ito ay magulo at brutal at sa paano man ay mukhang isang palabas ng paputok sa bagong taon o Pasko, isang nakakatakot na magandang palabas. Nanood si Seojun na may kakaibang itsura sa mukha. Nakanganga habang nanonood si Baby Bear. Nanonood si Theo na parang nakakakita ng himala.
Natulala rin si Red Ribbon Princess. At kahit dito, namumula ng husto ang Black Warrior Rabbit dahil ang buong atensyon niya ay wala na sa mga balang. Nasa mukha ni Red Ribbon Princess at sa kanyang mga pisngi. Na in love na ang Black Warrior Rabbit. Shit, ang lupit. Nakaramdam si Seojun ng ginhawa. Pasasalamatan na sana niya si Yona. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, nag-abiso ang system kay Seojun. Nakapatay si Seojun ng higit sa 100,000 lilang balang sa isang bagsakan. At dahil doon, nakakuha si Seojun ng 3 milyon experience points. Malaki ang itinaas ng level ni Seojun. Pagkatapos ay may isa pang notification na dumating. Mayroon pa ring 7,000,000 lilang balang na buhay. Natigilan ang ekspresyon ni Seojun. 7,000,000. Maging si Baby Bear ay bumalik sa kanyang maliit na anyo dahil sa purong gulat. Samantala, nakatitig pa rin ang Black Warrior Rabbit kay Red Ribbon Princess. Talagang walang hiya. Sabi ni Yona, magiging ayos lang dahil napakarami nilang napatay na lilang balang, babalik na ulit sa pulang anyo ang kawan. Ngunit habang sinasabi iyon, biglang sumuray si Yona. Malakas pa rin ang lason. Kakaiba ang pakiramdam niya. Hihimatay na siya. Bago matumba si Yona, sumugod si Theo sa kanya. Sinalo niya ito sa kanyang mga braso, pagkatapos ay dahan-dahang inilapit ni Theo ang isang halamang detoxifying onion sa bibig ni Yona at sinabing kainin niya ito. Gagaling siya dito. Normal lang itong sinabi ni Theo sa malambing at mabait na tono, ngunit sa mata ni Yona, mukhang isang prinsipe si Theo. Ang cute ni Theo. Mukhang maalaga si Theo. Pinupuri rin siya ni Theo. Sinabi niya kay Yona na kahanga-hanga ang mahika niya. Sabi niya, napatay niya lahat ng mga lilang balang sa isang bagsakan lang. Nagsasabi lang ng totoo si Theo, pero namula ang mukha ni Yona. Namula siya ng husto. Inilagay niya ang halamang detoxifying onion sa kanyang bibig at patuloy na nakatitig sa mukha ni Theo. Nagsimulang mangilabot ang buo niyang katawan. Samantala, may sinabing importante ang Black Warrior Rabbit. Sabi niya, wala na siyang maramdamang enerhiya ng balang. Tumango si Theo. Sabi niya, natutuwa talaga siya. Pagkatapos ay tiningnan ni Seojun ang lahat, napagtantong pagod na sila at kailangan ng lugar para magpahinga, pero hindi sila pwedeng magpahinga sa maputik na tubig na ito, di ba? Pero dahil pinagaling ni Yona ang mahiwagang pinto at nagkataon, mayroon na silang mahiwagang pinto na pwedeng gamiting silungan. Kaya inanyayahan ni Seojun ang lahat na pumasok at magpahinga. Dahan-dahan, binuksan nila ang mahiwagang pinto at sa sandaling bumukas ito, isang kakaibang init ang kumalat mula sa loob. Pagpasok pa lang ng lahat sa silid, natulala sila. Nagulat si Theo at si Seojun. Nakanganga ang kanyang bibig. Ano man ang nasa loob, hindi ito ang inaasahan niya. At sa kabilang banda, ang maliit at cute na si Yona ay komportableng nakaupo sa ulo ni Theo, nagpapahinga na parabang doon talaga siya nababagay, na parabang ang mundo ay sa wakas ay tahimik na. Sa wakas, ipinakita na ang loob ng mahiwagang pinto at talagang nagbago ito. Dati, madilim at malabo ito na parang maruming piitan na amoy basang bato at masasamang alaala, pero ngayon ay naging isang maginhawang silid. May sofa, isang hapagkainan, isang magandang banig, at kahit isang mainit na apoy sa gitna na marahang nagliliyab, nagkakalat ng malambot na liwanag sa lahat. Maingat na tumingin-tingin si Seojun, naniningkit ang kanyang mga mata habang may napagtantong importante. Ang item na ito ay sobrang ganda. Gamit ang pintong ito, makakagawa si Seojun ng isang ligtas na lugar kahit saan sa loob ng tower. Isang safe house, isang lugar kung saan siya at ang kanyang mga kasama ay makakahinga, makakabawi, at makakaligtas. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay walang sinuman ang makakapasok sa pintong ito nang walang pahintulot ni Seojun. Walang halimaw, walang kaaway, walang sinuman. Napagtanto ni Seojun na hindi lang ito basta kapaki-pakinabang, ito ay mapanganib na makapangyarihan. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang malalim siyang nag-iisip, nauunawaan kung gaano kalaki ang maaaring mabago nito sa lahat. Sa likuran, kaswal na nag-uusap sina Theo at Yona. Kalmado na ang kanilang boses na yung wala na ang agarang panganib. Nakaupo ang Red Ribbon Princess sa kanyang normal na mesa na parang pag-aari niya ang lugar, nakapatong ang baba sa kanyang kamay na parabang isa lang itong ordinaryong araw para sa isang maharlika. At gaya ng dati, nakatitig pa rin ang Black Warrior Rabbit sa Red Ribbon Princess na parang nilisan na ng kaluluwa ang kanyang katawan. Namumula siya, lubos na nawawala sa sarili niyang mundo ng pantasya, marahil iniisip na ang kanilang kasal kahit walang nagtatanong sa kanya. Pagkatapos ay may napansin si Seojun na kakaiba, may kinakain si Baby Bear. Lumingon si Seojun at tinanong siya kung ano ang kanyang kinakain, at agad na umikot si Baby Bear na may nagniningning na mga mata, nasasabik na parang isang bata na nakatuklas ng kayamanan. Ano man ang hawak niya, inaalok niya ito kay Seojun habang tinatawag siyang daddy. Buong pagmamalaking sinabi ni Baby Bear na ito ay isang pares ng lilang balang at napakasarap nito. Ngunit sa sandaling mas malapitan itong tingnan ni Seojun, naamoy niya ito. Ang amoy ng karne ng lilang balang ay mas nakakadiri pa kaysa sa normal na karne, sapat na para questionin ng isang lalaki ang kanyang buong buhay. Parehong nagpakita ng kakaibang mukha sina Seojun at Theo, pilit nang umingiti ng magalang habang sinasabing mukha itong masarap, pero ayaw nilang kainin ito.
Sarkastiko ang kanilang mga boses, napakasarkastiko, pero dahil lang ayaw nilang masaktan ang damdamin ni Baby Bear at matigil sa pag-enjoy sa kanyang kakaibang pagkain. Gayunpaman, may napansin si Seojun na kakaiba. Mukhang nakakadiri ang karne pero ang amoy matamis. At ang itsura, ang kulay, para itong manok. Mukha talaga itong manok. Nanlaki ang mga mata ni Seojun nang tamaan siya ng isang ideya na parang kidlat. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo kay Iona at tinawag ang pangalan nito. Tinanong niya kung kaya niyang taasan ang temperatura ng apoy at sundin ang kanyang mga tagubilin. Agad na pumayag si Iona nang hindi man lang nagtatanong. At sa totoo lang, mahuhulaan na ng lahat kung ano ang binabalak ni Seojun. Lulutuin ni Seojun ang mga balang na parang isang lalaking tinanggap na ang buhay sa tower ay simpleng pag-iral na may dagdag na pampalasa. Saglit na ipinapakita ang labas kung saan nakatambak ang mga patay na balang. At mula sa mahiwagang pinto, isang hindi kapani-paniwalang masarap na amoy ang nagsimulang kumalat. Pagkatapos ay bumalik tayo sa loob ng safe house at ang masarap na amoy na iyon ay kumalat sa buong silid na parang isang gayuma. Ipinikit ng Black Warrior Rabbit ang kanyang mga mata at nilanghap ito ng malalim. Ipinikit din ng Red Ribbon Princess ang kanyang mga mata, ninanamnam ito na parang isang gourmet queen. Nagsimulang maglaway ang bibig ni Seojun bago pa man niya ito mapansin. Ang bibig ni Baby Bear ay naglalaway na parang talon, nanginginig ang kanyang katawan sa pananabik habang tumatalon-talon ng walang pasensya. Humihingi ng pagkain na parang isang maliit na mandirigma na katatapos lang sa gyera at ngayon ay humihingi ng hapunan. Nilinis ni Seojun ng mabuti ang mga balang, tinatanggal ang lahat ng dumi, lahat ng nakakadiring bahagi at anumang maaaring may lason pa. Inilagay niya ang karne sa ibabaw ng apoy at sinimulang lutuin ito na parang barbecue. Pinapanatili ang mga halamang detoxifying sa malapit para walang lason na manatili. Sa sandaling magsimulang sumirit ang karne ng balang, lalo pang tumindi ang amoy, mainit, mausok at kakaibang nakakatakam. At sa sandaling iyon, lumitaw ang abiso ng system. Inaanunsyo nito na si Baby Bear ang unang taong nag-ihaw ng lilang balang at ginawa itong nakakain. Ngunit kinukumpirma rin nito na matagumpay na naalis ni Seojun ang lason at ginawa itong ligtas para sa lahat. Isa pang abiso ang lumitaw agad pagkatapos. Tumaas na ang cooking level ni Seojun. Cooking level 4. Ang kanyang mga epekto sa pagkain ay mas mapapahusay na ngayon. Pagkatapos ay muling inabisuhan siya ng system. Nakagawa si Seojun ng isang putahe, inihaw na lilang balang. Pagkatapos itong kainin, wala nang makakaramdam ng lason. Ito ay malambot, masarap at mabuti para sa katawan. At higit sa lahat, sinumang kumain nito ay magkakaroon ng panlaban sa lason na mas malakas pa kaysa sa mga halamang detoxifying onion. Tinitigan ni Seojun ang mga abiso at pagkatapos ay tumingin sa inihaw na karne ng balang. Isang dahan-dahan at tiwalang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha dahil sa toring ito, kahit ang isang death zone ay maaaring maging isang hapagkainan. At ngayong gabi, hindi na mga mangangaso ang mga balang. Sila ang pagkain. Hindi makapaniwala si Seojun. Nakagawa talaga siya ng inihaw na lilang balang at may epekto pa itong panlaban sa lason. Pero sa totoo lang, wala talagang pakialam si Seojun sa epekto ng panlaban sa lason sa ngayon. Hindi niya iniisip ang mga stats. Pagkain ang iniisip niya. Kalmadong inalis ni Seojun ang inihaw na karne ng lilang balang mula sa tuhugan, bahagyang nagniningning ang kanyang mga mata at sinabi sa lahat na oras na. Nakatitig ang lahat sa karne. Nakatitig sila na parang ito'y isang himala o isang patibong. Si Baby Bear naman, hindi man lang nag-atubili. Kumakain na siya na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Si Theo, hindi pareho. Nandidiri pa rin ang mukha ni Theo dahil ayaw niya sa mga balang. Mga insekto sila. At nakita mismo ni Theo kung gaano kasama ang mga balang na yon. Inaamin ni Theo na maganda ang itsura ng karne at mabango pa, pero hindi pa rin niya maalis sa isip niya ang imahe ng mga balang na gumagapang. Bago pa man makapagsalita si Theo, agad na kinuha ni Baby Bear ang karne at sinabing kung ayaw ni Theo, siya na lang ang kakain. Pipigilan na sana siya ni Seojun at sasabihing masyadong mainit, pero huli na ang lahat. Kinuha ito ni Baby Bear nang hindi nag-isip at agad na napaso ang kanyang mga paa. Nagpanik siya, inihagis ang karne sa air, at halos makagawa ng bagong fireworks show sa loob ng safe house. Pero dahil makapal at matibay ang paa ni Baby Bear, nagawa niyang saluhin ulit ang karne ng dahan-dahan, napakabagal, parang isang matapang na sundalong sinusubukang huwag sumigaw. Tapos ay hinihipan niya ito ng malakas para palamigin, na umuumbok ang kanyang mga pisngi. At sa sandaling lumamig na ito, kumagat ng malaki si Baby Bear at ang loob ng karne ay mukhang hindi kapani-paniwalang makatas. Malambot ito, umuusok at makintab. Sa pagtingin pa lang dito, halata na. Ang karning ito ay sobrang lambot at sarap. Umunguya si Baby Bear nang may purong kaligayahan at sa sandaling malasahan niya ito, halos marating na niya ang langit. Kumikinang ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Nag-relax ang buo niyang katawan at nagsimula siyang kumain ng mas mabilis na parang natatakot siyang bawiin ito ng kalawakan. Hindi makapaniwalang pinapanood siya ni Seojun at Theo. Napakasarap ng kain ni Baby Bear na kahit si Theo, nagalit sa mga balang, ay nagsimulang maglaway ng kaunti. Nakatitig din si Iona.
Gutom na rin si Black Warrior Rabbit. Nagsimula ng aminin ng lahat ang katotohanan. Wala sa kanila ang gustong kumain ng karne ng balang. Pero sa nakikita nilang sarap habang kinakain ito ni Baby Bear na parang ito na ang pinakamasarap na bagay sa mundo, hindi na nila mapigilan. Pagod sila, gutom sila, at kailangan nila ng pagkain. Ngumiti ng mainit si Seo Joon at inalis ang mga natitirang tuhog mula sa apoy, inaalok sa lahat ang inihaw na karne ng balang. Lahat ay nagtaas ng kamay at magalang na kumuha ng isang piraso, na mukha pa rin kahina-hinala, pero sobrang natutukso rin. Huminto sandali si Seo Joon at tahimik na nagdasal sa Diyos para sa pagkain na ito, dahil sa puntong ito, ang mabuhay sa Thor ay parang isang milagro na. Sa wakas, kumagat na rin si Seo Joon. Lahat ay sabay-sabay na kumagat at nanlaki ang kanilang mga mata. Nakatatakamang lasa. Masarap ito. Nakakagulat sa sarap. Malambot na parang manok, makatas na parang barbecue, at ang sibuyas, dahon, at halaman ay nagdagdag ng anghang na lalo pang nagpasarap dito. Natigilan ang lahat ng kalahating segundo, tapos ay nagsimulang kumain ng seryoso. Nasa langit na si Baby Bear at ngayon ay sumusunod na rin ang lahat sa kanya. Ang safe house ay naging isang piging na puno ng init, pagmuya, mga buntong hininga ng kasiyahan, at tunog ng kaligayahan pagkatapos ng mahabang laban. Pero sa labas ng misteryosong pinto, kumakalat ang masarap na amoy at nakikita natin ang tatlong misteryosong nilalang na nakaupo doon na inaamoy ang hangin. Nagsasalita sila sa isang nakakatakot na tono, ang kanilang mga mata ay nagniningning sa gutom, sinasabing anuman ito, napakabango nito. Iniisip nila kung dapat din ba nilang kainin ito. At mga kaibigan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakiusap mag-subscribe para suportahan at tulungan kaming makumpleto ang like goal. Alam kong kaya nyo yan, mga homies. CJ, ngayon, balik na tayo sa kwento. Tapos nakikita natin sina Seo Joon, Baby Bear, Black Warrior Rabbit at Red Ribbon Princess na natutulog ng nakatihaya, payapang nagpapahinga kasama si Yona. Ang safe house ay mainit, tahimik, at kalmado na parang isang maliit na isla ng kaginhawaan sa loob ng Thor. Pagod ang lahat mula sa labanan. Sa wakas ay nakapagpahinga ang kanilang mga katawan matapos kumain ng edite. Pero si Theo, hindi inaantok si Theo. Busog ang kanyang tiyan, aktibo ang kanyang isip, at nagpasya siyang lumabas para maglakad-lakad. Lumabas si Theo at nag-inat, iniisip na dahil marami siyang nakain, baka makatulong ang kaunting paglalakad para gumaan ang kanyang pakiramdam. Naglalakad siya ng kaswal, habang umiindayog ang buntot, walang kamalay-malay na may aninong naghihintay sa kanya na nakatago sa likod ng pinto. Walang ideya si Theo na may magtatakip ng tela sa kanyang ulo, at susubukang kidnapin siya na parang isang snack delivery, pero may naramdaman si Theo. Sumisigaw ang kanyang cat instincts na mayroong mali. Mabilis siyang lumingon pero huli na. Isang misteryosong nilalang ang biglang naghagis ng tela sa ulo ni Theo at hinigpitan ito sa kanyang mukha. Sinubukan ni Theo na sumigaw ngunit itinulak ng nilalang ang mukha ni Theo diretsyo sa tubig. Nagpanik si Theo, desperadong nagpupumiglas pero hindi lumalabas ang kanyang boses. Nagpupumiglas ang kanyang katawan pero mahigpit ang tela. Napakasikip na nakikita pa rin natin ang bakas ng kanyang mga mata at bibig na nakadiin dito. Sa wakas, nagpakita na ang misteryosong nilalang. Mukha itong palaka na may makintab na hiyas sa ulo. Sinubukan ni Theo na sumigaw, hayop ka, iwanan mo ako, pero walang tunog na lumalabas. Nagsimulang sakta ng palaka na may hiyas si Theo, galit na galit. Sabi nito, hindi mabilang nakasamahan ang namatay dahil kay Theo. Sinisisi nito si Theo at ang kanyang mga kaibigan, sinasabing sila ang nagdala ng lahat ng mga mapanlinlang na insekto sa Leishan. Nagkakamali ng pag-unawa ang palaka, at iniisip na si Theo ang sanhi ng sakuna ng mga balang. Desperadong sinusubukang ipaliwanag ni Theo na hindi nila dinala ang mga insekto dito, pero hindi siya makapagsalita. Ang kanyang bibig ay ganap na natatakpan. Nagsimulang umiyak at manginig si Theo, nagmamakaawa na iwanan siya. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili at sinabing isa siyang mid-level wandering merchant, pero ayaw maniwala ng palaka na may hiyas. Inakusahan siya ng palaka ng pagsisinungaling, tinatanong kung anong klaseng wandering merchant ang lilitaw sa gitna ng isang Leishan. Dapat nagbebenta ng mga produkto ang isang merchant sa mga bayan, hindi naglalakbay sa paligid ng nakalalasong tubig. Pagkatapos ay lumitaw ang dalawa pang jewel frog, mga palaka rin na may mga hiyas sa kanilang ulo. Pinigilan nila ang unang palaka, sinasabihan itong kumalma dahil hindi na nila sasaktan si Theo. May napansin silang mahalaga, isang merchant badge sa lig ni Theo. Sa sandaling makita nila ito, sa wakas ay niluwagan ng palaka na may hiyas ang tela at iniwan si Theo. Bumagsak si Theo sa lupa na humihingal, takot, nanginginig ng hindi mapigilan sa lugar na yon. At mga kaibigan, may sasabihin ako sa inyo. Totoo talaga ito. Ilang araw na ang nakalipas, aksidenteng nakalabas ng bahay ko ang pusa kong si Theo at nakita ko siya sa aking hardin. Nanginginig siya sa isang lugar dahil sa takot. Sobrang relate ako sa ganitong sitwasyon. CJ, ngayon, balik na sa kwento. Tinanong ng lilang jewel frog si Theo kung ano ang ginagawa ng isang wandering merchant sa Nevia Swamp. Pinandilatan siya ng light green na jewel frog nang may pagdududa at sinabing baka peke ang merchant badge.
Sinubukan ni Theo na sumigaw na isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag niya na pumunta sila dito para patayin ang mga lilang balang at iligtas ang mga jewel frog. Buong pagmamalaki ring inanunsyo ni Theo na siya ay direktang tauhan ng dakilang itim na dragon. Sa sandaling sinabi ni Theo ang dakilang itim na dragon, natigilan ang tatlong palaka. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Nanigas ang kanilang mga katawan na parang may nagpatawag mismo kay kamatayan. Sabi ni Theo mayroong isang dakilang itim na dragon sa likod ng misteryosong pinto. Kung hindi naniniwala ang mga palaka, dapat silang kumatok sa pinto at pumasok sa loob para makita. Ang dakilang itim na dragon ay payapang natutulog doon. Pero sa halip na gumaan ang loob, mas lalo pang natakot ang mga palaka. Nagsimula silang mag-isip kung si Theo ay tunay na tauhan ng dakilang itim na dragon, ibig sabihin ay sinubukan nilang kidnapin siya. Paano kung magalit ang dakilang itim na dragon at sirain ang buong lahi nila? Nagpanik ang mga palaka sa loob-loob nila, hindi alam ang gagawin. Sabi ng light green na palaka, kailangan nila ng tulong dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Kaya gumawa ng desisyon ang tatlong palaka. Nagpasya silang dalhin si Theo sa kanilang pinuno, si Garyon. Hindi man lang alam ni Theo kung sino itong pinunong si Garyon at bago pa siya makapalag, binitin nila si Theo ng patiwarik sa isang kahoy na patpat at sinimulang buhatin siya palayo na parang isang nahuling isda. Sumigaw ng malakas si Theo na humihingi ng tulong kay Seojun, sumisigaw na kinikidnap ang kanyang mahal na kasama. Tulong! Pero walang naririnig si Seojun na nanggagaling sa pinto. Sa katunayan, mahimbing na natutulog si Seojun, kinakamot ang kanyang mga tainga na parabang ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Walang kamalay-malay na si Theo ay kinakaladkad palayo na parang isang eksena sa trahedya at komedya. Nagbago ang eksena pabalik kay Theo. Nakatali pa rin siya ng patiwarik habang dinadala siya ng mga palaka sa kung saang lugar. Nagalit si Theo at sumigaw na siya ang magiging hari ng mga mangangalakal sa hinaharap. Isa rin siyang alagad ng dakilang itim na dragon. Dapat siyang tratuhin ng may respeto at dapat nila siyang ibaba ngayon din. Sa sobrang sigaw ni Theo, nainis ang mga palaka at sa wakas ay ibinagsak siya. Umungol si Theo habang gumugulong sa lupa ng madrama, tapos biglang sumigaw ulit na parang walang nangyari. Sa wakas ay kinalagan ng berdeng palaka si Theo at humingi ng paumanhin. Inamin ng palaka na hindi dapat nila trinato si Theo ng masama pero nawalan sila ng halos 70% ng kanilang populasyon. Sabi ng berdeng palaka, kahit ang mga magulang niya ay pinatay ng mga balang. Kaya naman inakala nila na si Theo at ang grupo niya ang nagdala ng mga balang dito. Nagulat si Theo. Sinabi niyang hindi iyon totoo. Sinabi niyang pumunta siya rito para patayin ang mga balang at iligtas ang lahat. Pagkatapos ay tinitigang mabuti ni Theo ang tatlong palaka at napansin ang mga hiyas sa kanilang ulo. Hindi ito mga ordinaryong palaka. Sila ay mga jewel frog. Biglang nagalit ulit si Theo at sumigaw na pumunta siya at ang mga kaibigan niya rito para iligtas sila tapos ganito nila tratuhin ang isang bisita. Sabi ni Theo, alam ba nila kung gaano kahirap labanan ang mga balang at palayain ang lugar na ito? Pinapapintog niya ang kanyang dibdib, kumikibot ang buntot, umaarting parang isang mayabang na maliit na bayani nang biglang may tumawag sa isang nagbabantang boses, lakas ng loob mo. Nanigas ang katawan ni Theo. Dahan-dahan siyang lumingon at may nakita kaming isang bagay na nakakatakot. Isang bula ang lumitaw mula sa lesyan, pagkatapos isa pa, at isa pang malaki. At sa sumunod na sandali, isang napakalaking anyo ang biglang lumabas mula sa lesyan. Isang malalim at nagbabantang boses ang umalingaw-ngaw mula sa lesyan, puno ng otoridad at galit. Sino ang nangangahas na pagbantaan ang mga jewel frog? Sa sandaling umalingaw-ngaw ang boses na yon, ang tatlong maliliit na palaka sa likod ni Theo ay agad na yumuko sa takot, nanginginig ang kanilang mga katawan na parabang nakakita sila ng isang Diyos. Kahit si Theo na sinusubukang magpakatapang kanina lang ay nanayo ang mga balahibo. Sumisigaw ng panganib ang kanyang mga instinct dahil napakalaki ng anyo na lumalabas mula sa tubig. At sa wakas, ipinakita ang malaking anyo. Isang palaka na napakalaki at dambuhala na halos kasing laki ni Mother Bear. Ang kanyang katawan ay namamaga, halimaw, at puno ng purong galit. Sa galit, umahon siya mula sa lesyan na parang isang buhay na sakuna at ang tubig ay tumalsik palabas ng may ganoong kalakas na halos malunod si Theo. Tinamaan siya ng talsik na parang alon na humila sa kanya pababa saglit at nang siya'y lumitaw, halos wala siyang malay, umuubo at nanginginig, halos hindi maidilat ang mga mata. Agad na itinuro ng lilang palaka si Theo at sinabi sa kanilang Panginoong si Garyon na dinala ng mga taong ito ang isang kahina-hinalang pusa mula sa lugar kung saan pinakamarami ang mga pulang balang. Biglang naningkit ang mga mata ni Lord Garyon. Nararamdaman din niya na si Theo ang nagdala ng mga lilang balang sa kanyang lasyan at ang kanyang galit ay direktang bumaling kay Theo. Humakbang si Garyon na may nakakatakot na presensya, nangingibabaw kay Theo na parabang dudurugin siya sa putik. Dahan-dahang nagising si Theo, nahihilo pa rin, basang-basa pa rin, at yumuko si Geryon at umungol sa parehong nagbabantang tono, ikaw ba ang nag-iwan ng mga pesteng insekto dito? Naiinis at nagagalit si Theo hanggang ngayon at takot pa rin siya. Masakit ang kanyang katawan, umiikot ang kanyang ulo, ngunit sa sandaling iyon may nagbago sa kanya.
Iniisip niya, peste, ang sakit at takot na takot siya, pero ngayon wala na siyang pakialam. Dahan-dahang tumayo si Theo, ipinapagpag ang tubig na parang isang mandirigma. Sabi niya kung siya ang dating Theo, matatakot siya, pero ngayon ay nagbago na siya. Ipinahayag niya ng may pagmamalaki na magiging hari siya ng mga mangangalakal sa hinaharap at hindi na siya maaaring matakot sa maliliit na bagay. Ipinag-krus ni Theo ang kanyang mga paa at tumayo, sinusubukang magmukhang kumpiyansa, habang ipinakikilala ang sarili na parang isang importanteng tao. Lalo lang iyong ikinagalit ni Lord Garion. Namimilipit ang kanyang mukha, nag-aapoy ang kanyang mga mata, at itinaas niya ang kanyang kamay handang durugin si Theo habang tinatawag siyang munting bagay. Ngunit kasabay nito, sumugod ang berdeng palaka at sinabihan si Lord Garion na tumigil. Mabilis na ipinaliwanag ng palaka na ang ginintuang pusang ito ay alagad ng dakilang itim na dragon. Sa sandaling binanggit ang pangalang dakilang itim na dragon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Lord Garion. Nabasag ang kanyang kayabangan, nanigas ang kanyang katawan, at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Nagmamadaling ipinaliwanag ng tatlong palaka ang buong kwento. Kung paano nila nakita si Theo na lumalabas sa isang misteryosong pinto, kung paano sila nagpanik at dinukot siya, at kung paano paulit-ulit na sinasabi ni Theo na pumunta siya rito para patayin ang lahat ng balang. Binanggit din nila na nasa likod ng pintong iyon ang dakilang itim na dragon. Baka nagsasabi ng totoo ang pusang ito. Baka talagang pumunta si Theo kasama ang kanyang mga kaibigan para iligtas sila. Si Theo, na ngayon ay naiinis at bigo, ay sumigaw na matagal na niyang sinusubukang ipaliwanag ito sa mga hangal na ito, ngunit hindi pa rin kumbinsido si Garion. Itinaas niya ulit ang kanyang kamay at sinabing kahit siya, si Lord Garion, ay nagpapagaling pa rin matapos tamaan ng lason ng mga insektong iyon. Sabi niya, imposibleng makayanan ng isang munting nilalang na tulad ni Theo ang mga balang na iyon. Ininsulto niya si Theo, tinawag siyang mahina at sinabing imposible para sa kanya na labanan ang lason. Naningkit ang mga mata ni Theo. Sa halip na makipagtalo, dinukot niya ang kanyang bag at inilabas ang putaheng gawa sa inihaw na karne ng balang. Inabot niya ito at sinabi kay Lord Garion na kung kakainin niya ang putaheng ito, makukuha niya ang lahat ng sagot. Agad na kumalat ang amoy ng karne ng balang, masarap at matapang, at ang dila ni Lord Garion ay lumabas na parang isang sandata. Isang mahabang dila, isang gutom na dila. Inagaw niya ang karne mula sa paa ni Theo at nilunok ito ng isang beses. Sinubukan siyang bigyan ng babala ng berdeng palaka, sinasabing hindi dapat kainin ng kanyang Panginoon ang ganoong kahina-hinalang bagay, ngunit huli na ang lahat. Kinain ito ni Lord Garion at biglang nyanig ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at bumagsak sa putik, humihingal ng malakas. Pagkatapos may isang hindi kapani-paniwalang nangyari. Nagsimulang kuminang ang kanyang buong katawan. Napakaliwanag ng kislap nito na napatingin sa gulat si Theo at ang tatlong palaka, hindi makakurap. Pagkaraan ng isang sandali, nagbago si Lord Garion at naging isang cute, mataba, at makulay na palaka. Ito ang kanyang tunay na anyo. Dahil sa lason, naging ganoon siyang kasuklam-suklam at namamaga na halimaw. Pero ngayon, mukha siyang magaan, malusog, at halos kaibig-ibig. Natuwa si Lord Garion, sinasabing napakasarap ng karne, kaya't napakagaan ng pakiramdam ng kanyang katawan at baka natanggal na ang lahat ng lason sa loob niya. Tumingin siya kay Theo at sabik na nagtanong, ano ba naman ang putaheng yon? Pakiramdam ko ay tuluyan nang nawala ang mga lason sa aking katawan. Nagbigay si Theo ng isang masamang ngiti. Sabi niya, kung gusto ni Lord Garion na malaman pa ang tungkol sa putaheng ito, dapat siyang makipagkamay kay Theo. Sasabihin sa kanya ng alagad ni Theo ang lahat at peste. Natututunan na talaga ni Theo ang lahat ng masasamang pamamaraan ni Seojun para gawing alagad ang iba. Ipinagmamalaking sandali, mapanganib na sandali, magandang sandali. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isa pang larangan ng digmaan. Nakikita natin ang lizard man na pumapatay ng mga lilang balang isa-isa, ngunit sa bawat pagpatay niya, isang makapal na ulap ng lason ang sumasabog. Kumakalat ang lason sa lahat ng dako at nagsisimula na namang malason ang lahat ng mandirigma. Napakasama ng sitwasyon. Kahit gaano karami ang patay nila, hindi ito natatapos. Ito ang lupain sa 67 Lie Floor, ang parehong lugar kung saan dumating ang mga pangit na baboy sa unang episode. Nagnakaw ng pagkain dito ang alagad ng mga baboy na si Greed, nagparami ng mga balang at ginawa silang mga lilang balang. Ngayon ang mga mandirigmang ito ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan, pagod na pagod at desperado dahil parang walang katapusan ang kawan. Nang maramdaman ng hari ng mga butiki na malapit nang matapos ang kanilang gawain, isang napakahabang dila ang biglang lumabas mula sa likuran. Daan-daang mga balang ang nahuli sa ere at kinain sa isang lagukan. Kalmadong sinabi ng nilalang sa likod nila na napakasarap nito. At sa wakas, napagtanto ng lahat na ang nilalang ay walang iba kundi si Lord Garion. Nang makita si Lord Garion na kumakain ng mga balang, nagulat ang lahat ng iba pang mandirigma, ngunit hindi tumigil si Garion. Pinaikot niya ang kanyang dila na parang helicopter, mas mabilis pa, at nilamon ang libu-libong balang sa isang kagat. Kinakain niya sila na parang merienda, in-enjoy ang handaan na parabang nasa buffet siya. Natulala ang hari ng mga butiki.
10,000 balang ang nawala sa loob lang ng ilang segundo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi ba nararamdaman ni Lord Garyon ang lason o isinasakripisyo niya ba ang sarili para sa lahat? Inilagay ni Lord Garyon ang kanyang kamay sa dibdib at buong pagmamalaking ipinahayag na naging immune ang kanyang katawan sa lason dahil sa isang dakilang nilalang. Sabi niya, siya mismo ang lulutas sa problema sa mga balang. Pagkatapos ay nakita natin si Theo na buong pagmamalaking nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Lord Garyon na parang isang hari. Malakas na ipinakilala ni Lord Garyon si Theo at inihayag na si Theo ang kanyang bagong amo. Ipinakita ni Theo ang kanyang kontrata para patunayan ito. Idineklara na ang pangalan niya ay Theo, isang gintong pusa, at pumirma sila sa isang kontrata. Kaya ngayon, si Theo na ang amo ni Lord Garyon. Magkasama, papatayin nila ang lahat ng balang. Naguguluhan pa rin ang berdeng palaka at lilang palaka. Hindi nila gusto na ginawang amo ng kanilang Panginoon ang isang mahinang gintong pusa. Ngunit naiintindihan din nila na dahil sa gintong pusang ito, nabuhay muli ang kanilang Panginoon na muntik nang mamatay sa lason, kaya hindi sila makareklamo. Inutusan sila ni Theo na sumugod at lumaban at patuloy na kinain ni Lord Garyon ang mga balang gamit ang kanyang makapangyarihang dila, nililinis ang kumpol na parang isang natural na sakuna. Samantala, bumalik ang eksena sa loob ng misteryosong safe house. Nagising sina Seojun at ang iba pa na nag-uunat at humihikab, pakiramdam ay nakapagpahinga hanggang sa may napansin sila kaagad. Wala si Dae-roon. Matalas na tumingin sa paligid si Seojun, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Saan nagpunta si Theo? Kinabahan ng husto si Seojun nang mapagtanto niyang wala si Theo sa silid. Tumingin siya sa paligid ng paulit-ulit pero wala si Theo kahit saan. Ngayon, tunay na nag-aalala si Seojun. Napansin din ng iba at agad na nawala ang antok at ginhawa kanina. Naghanda ang lahat na parabang may giyera. Inilabas ni Seojun ang kanyang punyal. Mahigpit na hinawakan ng Black Warrior Rabbit ang kanyang martilyo. Itinaas ni Baby Bear ang kanyang pamalo, handang-handa nang durugin ang anumang gumagalaw. Hindi na lang sila isang team. Isa na silang pamilya at hahanapin na nila ang kanilang katropa. Mukhang naguguluhan ang Red Ribbon Princess, kumunot ang noo habang iniisip kung paano nakalabas si Theo nang mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Si Iona ang pinaka nag-aalala sa kanila. Sabi niya, siguradong puno pa rin ng balang ang labas at maaari nilang saktan si Theo anumang oras. Sumikip ang dibdib niya sa isiping masasaktan si Theo at ang takot na yon ay lalong nagpatibay sa determinasyon ni Seojun. Alam niyang kailangan niyang mahanap si Theo kaagad dahil kung may mangyaring masama, mabilis itong mangyayari. Habang naghahanda ang lahat, humakbang pasulong ang Black Warrior Rabbit at buong pagmamalaking inunat ang kanyang dibdib na parang isang kabalyero mula sa alamat. Tumingin siya sa Red Ribbon Princess at nanumpa na anuman ang mangyari, poprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Kumindat sa gulat ang Red Ribbon Princess, pagkatapos ay bahagyang namula at sinabing naniniwala siyang gagawin niya yon, tinawag siyang Sir Knight. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon, namula mismo ang Black Warrior Rabbit, litong-lito, at kumikibot ang kanyang mga tainga na parang sasabog sa tuwa. Sinabihan ni Seojun ang lahat na mag-focus at maghanda, pagkatapos ay inabot niya ang dimensional door. Pagbukas ng pinto, sumugod ang lahat palabas na handa ang mga sandata, matalas ang mga mata, matatag ang tindig na parang isang tunay na pamilyang handang labanan, kahit ang mga Diyos, para lang maibalik ang kanilang miyembro. Ngunit sa segundo na tumapak sila sa labas, natigilan sila. Walang anuman. Ang paligid ay ganap na walang laman. Walang balang, walang kalaban, walang dalaw. Tanging ang dimensional gate lang ang nakatayo sa likuran nila na parang isang tahimik na pader at kalmado ang Leishan sa unahan. Agad na napagtanto ni Seojun na ligtas pa rin ang lugar na nilinis nila kanina. Ngunit habang bahagya siyang nagre-relax, malakas na kumibot ang mga tainga ng Black Warrior Rabbit. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabihan ang lahat na maghintay. Nakikinig siyang mabuti na nakatuon sa tunog at naramdaman niyang may isang malaking bagay na papalapit sa kanilang posisyon. Agad na nanigas ang katawan ni Seojun. Hula ng Red Ribbon Princess na baka ito ay isang bagong uri ng balang, ngunit umiling si Iona na sinasabing hindi iyon posible. Pero maging siya ay humigpit ng tindig dahil anuman ang paparating ay malaki. Hinigpitan ni Seojun ang hawak sa kanyang punyal at sinabihan ang lahat na maghanda at ang sumunod na nangyari ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Isang higanting palaka ang biglang lumundag sa ibabaw ng kanilang mga ulo na nagdulot ng napakalaking anino sa lahat. Sumigaw ang lahat, nakabukas ang bibig at iniisip, sino naman kaya to? At pagkatapos, parang paglapag ni Iron Man, boom, bumagsak ang malaking palaka sa harap nila, tumalsik ang maputik na tubig kahit saan. Napakalakas ng shockwave, kaya tumalsik pa atras ang Black Warrior Rabbit, at halos hindi na nakapanatili sa kanilang kinatatayuan sina Seojun at ang iba pa. Namintog ang mga pisngi ni Seojun na parang lobo, dahil sa malakas na hangin, halos lumipad pa atras ang kanyang buhok dahil sa sobrang lakas. Habang humuhupa ang tubig, napansin nila ang isang bagay na desperadong nakakapit sa palaka, isang maliit na anino. Si Theo iyon, ang kanilang katropa, halos hindi na makakapit. Tumingin si Theo sa kanyang mga kasama na may mayabang na ngiti,
lubos na ipinagmamalaki ang sarili at inaasar sila na parang walang nangyari. Tinatanong kung nag-alala ba silang lahat at naghihintay sa kanya, Mio. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Iona, bumagsak ang kanyang mga balikat sa sandaling makita niyang ligtas si Theo. Nakatayo pa rin doon si Seojun na nakabukas ang bibig, sobrang nalilito, iniisip kung ano ang ginawa ni Theo sa labas. Agad na tinanong ni Seojun si Theo kung ayos lang ba siya. Buong pagmamalaking sumagot si Theo na ayos lang siya, at pagkatapos ay kaswal na nagbitaw ng pasabog na parang wala lang. Sinabi niyang nakakuha pa siya ng bagong alalay at pagkatapos ay itinuro niya ang malaking palaka na parabang nag-ampon siya ng bundok. Ito ang alalay ko, Mio. Kumindat si Seojun, nagpoproseso pa rin at iniisip, ano? Ipinaliwanag ni Theo na salamat kay Lord Garyon, marami silang napatay na lilang-balang. At sa sandaling iyon, napansin ng higanteng Haring Jewel Frog ang isang bagay sa kamay ni Seojun, isang hindi mapagkakamalang sagisag, ang marka ng Black Dragon. Hindi lang iyon, nakakaramdam din si Lord Garyon ng mahinang nakakatakot na aura. Nakasiguro siya na si Seojun ay isang dakilang Black Dragon na itinatago ang kanyang tunay na anyo. Walang pag-aalinlangan, agad na yumuko si Lord Garyon at maging ang maliliit na Jewel Frogs sa likuran niya sa harap ni Seojun. Magalang na nagsalita si Lord Garyon at ipinaliwanag ng may ngiti na nalampasan nila ang mga balang salamat sa pagkain niluto ni Seojun. Malaki ang naitulong sa kanila ng pagkain iyon, lalo na sa kanya dahil ginamot nito ang lason na muntik nang pumatay sa kanya. Si Seojun, natulala pa rin, ay nagtanong kung ibaba ang mga palakang ito sa mga pinatay nila sa 75 Ye floor. Mabilis na ipinaliwanag ni Iona na ang mga ito ay mga Jewel Frog at sila talaga ang mismong target na dapat protektahan ng team para sa misyong ito. Si Lord Garyon ay walang iba kundi ang hari ng mga Jewel Frog at sa ngayon, si Theo ay cute na nakaupo sa kanyang kamay na parang isang maliit na prinsipe na nakaupo sa trono. Halos hindi makapaniwala si Iona. Tinitigan niya si Theo ng may paghanga, bumibilis ang tibok ng puso niya at sa isip niya ay bahagya siyang namula habang iniisip na ang kanyang magiging asawa ay hindi kapani-paniwalang kamangha-mangha. Si Theo naman walang pakialam sa lahat ng iyon. Malinaw ang kanyang mga prioridad. Agad siyang lumingon kay Seojun at nagtanong kung magaling ba ang ginawa niya. Kinakabahan pa rin si Seojun, ngunit labis din siyang mausisa kung paano ito nagawa ni Theo. Walang balak si Theo na magpaliwanag ngayon. Sa halip, tumalon siya pababa, mahigpit na yumakap sa binti ni Seojun na may nagniningning na mga mata at nagsimulang humingi ng treats na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Treat! Treat! Dahil napakagaling ng ginawa niya, nararapat lang sa kanya. At sa totoo lang, ganito talaga umasta ang mga orange na pusa. Universal iyan. Napabuntong hininga si Seojun, medyo natatawa, medyo nakahinga ng maluwag at hinimok si Theo na bumalik sa loob. Binuksan muli ni Seojun ang dimensional door at sinabihan ang lahat na sa loob sila mag-uusap. Ipinangako niya kay Theo na bibigyan niya ito ng treats sa loob. Agad na napangiti si Theo na parabang natikman na niya ang gantimpala. Ngunit pagtalikod ni Seojun, napansin niyang nag-aalangan si Lord Garyon. Maliit ang pasukan at malaki si Garyon. Humingi ng paumanhin si Seojun at ipinaliwanag na gusto niya sanang imbitahan ito sa loob, ngunit sadyang napakaliit ng pasukan. Kalmadong ngumiti si Lord Garyon at sinabing, kung iyon ang problema, walang problema. At bigla na lang, ang maraming kulay na hiya sa kanyang ulo ay nagsimulang kuminang ng maningning. Naging napakatingkad ng liwanag kaya napapikit ang lahat. Habang lalong tumitindi ang liwanag, may nangyaring hindi ka panipaniwala. Ang malaking katawan ni Lord Garyon ay dahan-dahang nagsimulang lumit hanggang sa tuluyang mawala ang liwanag. Nang muling magmulat ng mata ang lahat, ang dating higanteng hari ng mga Jewel Frog ay naging isang cute na matabang palaka, mas maliit pa sa ibang mga Jewel Frog. Namanghang napatingin si Seojun at napaisip ng malakas kung si Lord Garyon ay tulad ni Baby Bear, na kayang lumit at lumaki kung kailan niya gusto. Bahagyang tumawa si Lord Garyon at sinabi kay Seojun na wala itong espesyal. At sa sandaling iyon, agad na sumugod si Iona, nag-uumapaw sa kuryosidad, sinusuri ang bagong anyong palaka na parang isang siyentista na nakahanap ng isang maalamat na nilalang. Ngumiti ng malugod si Seojun at sinabi sa lahat na dahil nandito na silang lahat, dapat silang pumasok, magpahinga ng maayos at kumain ng sama-sama dahil ngayong gabi, hindi lang nila natagpuan si Theo, nakakuha pa sila ng isang buong hari. Muling bumalik ang eksena sa komportableng dimensional space. Pinuno ng init ng siga ang silid, sumasayaw ang malambot na liwanag sa mukha ng lahat, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Sinasabihan Iona si Theo na parang isang nag-aalalang kasintahan. Hinihiling na malaman kung naintindihan ba niya kung gaano siya nag-alala nang mawala ito sa gitna ng gabi. Si Theo naman ay nanatiling ganap na kalmado, umaarteng parang walang nangyari. Alam niyang may masamang muntik nang mangyari pero sinasabi ng kanyang kutob na huwag sabihin kay Iona ang bahaging iyon. Sa hindi malamang dahilan, ramdam na niya ito sa kanyang mga buto. Kung sasabihin niya ito ng malakas, magiging 1-0 beses na mas mahirap ang buhay niya. Kaya nanahimik na lang si Theo, tumatangong inosente na parang pinaka-inosenteng orange na pusa sa mundo. Lumipat ang pagsasalaysay kay Seojun at nakita natin na ang buong fireplace ay nakumpleto at na-upgrade muli.
Mukha itong mas matibay, mas malakas, at mas kapaki-pakinabang ngayon, perpekto para sa pagluluto ng mas malalaking pagkain sa loob ng safe house. Nagtipon si Theo at ang iba pa sa paligid ng apoy, hindi mapigilang tumulo ang laway habang kumukulo ang isang masarap na nilaga sa isang malaking palayo. Ang putahe ay tinatawag na Purple Chef's Potato Stew. Gawa ito sa manipis na hiwa ng lilang karne ng balang, detoxifying green onions, at strength potatoes na pinakuluan ng matagal para maghalo ang lasa at mapalakas ang epekto ng bawat isa. Malinaw na ipinaliwanag ng system ang mga epekto. Pagkatapos itong kainin, tataas ng 1-0, 5 ang lakas sa loob ng 30 minuto. Mabubusog ang kumain sa loob ng 4 na oras at magkakaroon sila ng mababang antas ng panlaban sa lason. Ang bango ay napakasarap at nakakaginhawa kaya halos pumila ang lahat na parang gutom na mga bata na naghihintay ng tanghalian sa eskwela. Sinabi ni Seojun sa lahat na pumila at kunin ang kanilang mga bahagi upang makakain sila hanggang mabusog. Nang kainin ng Black Warrior Rabbit ang kanyang mangkok, agad na nag-relax ang buo niyang katawan. Naramdaman niya ang ganap na kasiyahan sa katawan at kaluluwa, na para bang ginamot ng nilaga hindi lang ang kanyang tiyan, kundi pati na rin ang kanyang malungkot na puso. Tahimik na kumain si Iona ngunit kahit siya ay hindi maitago kung gaano ito kasarap. Nasiyahan din ang mga jewel frog sa pagkain, napatingin sa pagkamangha sa sobrang sarap nito, lalo na ang detoxifying green onions at ang malambot na lilang karne ng balang. Inisip pa ng isa sa mga jewel frog na isa itong himala. Karaniwan, ang pagdikit lang sa balat ng isang pulang balang ay makakatunaw sa balat ng isang palaka dahil sa taglay nitong lason. Ngunit dahil sa mga green onion, hindi ka panipaniwala ang epekto ng detoxification. Ang cute na hari ng mga jewel frog ay mukhang labis na natutuwa, buong pagmamalaking tumatango at sinasabing ito talaga ang dapat asahan mula sa dakilang Black Dragon. Dahil sa pagkain ito, sa wakas ay makakalaban na sila ng maayos sa mga balang nang walang takot na mamatay muna sa lason. Hinihikayat ni Seojun ang lahat na kumain ng mabuti at ibalik ang kanilang lakas upang matapos nilang puksain ang mga lilang balang. Ngunit para sa mga jewel frog, ang pakiramdam ay bittersweet. Kailangan nilang lipulin ang mga insekto, ngunit ang malaman na hindi na nila makakain ang masarap na putaheng ito pagkatapos ay nakakadurog ng puso. Ngumiti si Seojun habang pinapanood silang kumain at saka sinabing mayroon pa siyang hindi nasasabi sa kanila. Napahinto ang lahat dahil sa kuryosidad. Sumenya si Seojun sa lahat na sumunod sa kanya, sinasabing may gusto siyang ipakita sa kanila. Sinundan nila si Seojun sa loob ng komportableng espasyo hanggang sa huminto siya sa harap ng isang kahoy na pinto. Maging si Theo ay naging mausisa dahil noong huling napansin niya ang pinto, masyado siyang abala sa pagkain at paghingi ng treats para pansinin ito. Dahan-dahang binuksan ni Seojun ang pinto at isang nakakakilabot na hangin ang humampas na parang sampal mula sa mismong taglamig. Napaurong ang lahat. Sa loob, may daan-daang balang na nagyelo at nakatayo na parang mga estatwa, nananatiling sariwa. Napatingin si Baby Bear ng kalahating segundo saka nagsimulang bumahing ng walang tigil dahil hindi niya talaga kaya ang lamig. Mukhang malapit nang lumabas ang kaluluwa niya sa katawan sa kababahing. Ipinaliwanag ni Seojun na hiniling niya kay Iona na likhain ang espesyal na espasyong ito. Orihinal na ni Freeze ni Iona ang mga balang bilang mga sample para sa pananaliksik ng Wizards Association at ayon sa kanya, ayos lang na gamitin ni Seojun ang ilan sa mga ito bilang sangkap sa pagluluto. Mausisang nagtanong ang lilang jewel frog kung masasarap ba ang lasa ng mga balang kapag ni-freeze. Ngunit habang lalong bumababa ang temperatura, lalong inaantok ang hari ng mga jewel frog sa bawat segundong lumilipas. Maging si Theo ay nagsimulang manginig, kumikibot ang kanyang mga tainga, at bahagyang bumuburot ang kanyang buntot. Agad na may napagtanto si Seojun. Hindi talaga naiintindihan ng mga halimaw na ito ang cold storage. Hindi pa sila nabuhay sa isang mundo kung saan maaaring ipreserba ang pagkain ng ganito. Ipinaliwanag ni Seojun na ang pagpapanatiling malamig ng mga bagay ay pumipigil sa pagkabulok, na nangangahulugang maaari silang mag-imbak ng pagkain ng matagal at kumain kahit kailan nila gusto. Nang purihin ni Seojun si Iona para dito, namula si Iona at nahihiyang ipinaliwanag na ang pag-set up ng isang semi-permanent na freezing magic circle sa isang malaking espasyo ay talagang napakataas na antas ng mahika. Ngunit nagawa pa rin niya ito. Muling nagulat ang lahat ng mapagtanto kung gaano talaga kagaling si Iona. Agad na nagsimulang umakyat si Baby Bear sa mga higanteng bloke ng yelo na parang playground equipment habang iniisip ni Red Ribbon Princess kung dapat din ba nilang i-freeze ang mga detoxifying green onion para hindi masayang. Sinabi ni Seojun sa kanya na ayos lang ang mga green onion dahil kaya naman niyang magtanim pa ng mas marami. Kumurap sa pagkalito ang mga jewel frog at nagtanong kung ano ang pagsasaka. Nagsimulang magpaliwanag si Seojun, ngunit sa kalagitnaan ay napansin niyang lahat ay bumabahing at umuubo dahil sobrang lamig. Sa mga oras na yon, nakatulog na ang hari ng mga jewel frog, nag-hibernate mismo sa lugar na yon. Samantala, sina Iona at ang berdeng jewel frog ay ayos lang, komportabling nakatayo na para bang hindi umiiral ang lamig.
Pinanood ni Seo Joon ang eksena at biglang may nabuong magandang ideya sa kanyang isipan at saka lumipat ang eksena sa Administrator Tower. Nandoon si Eileen, sabay-sabay na binubuklat ang maraming libro. Matindi siyang nagbabasa, obsessively, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Naghahanap siya ng isang skill, isang bagay na magpapalakas kay Seo Joon, isang bagay na titiyak na hindi siya madaling mamamatay sa mas matataas na palapag. Dahil kung mamatay si Seo Joon, pakiramdam ni Eileen ay hindi na niya kayang mabuhay pa. Patuloy siyang nagbabasa ng libro, mas mabilis hanggang sa biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. May nahanap siya. Ang libro mismo ay mahiwaga, ang mga letra nito ay maliwanag na kumikinang. Isang hologram na hugis katawan ang lumitaw sa ibabaw ng mga pahina, kumikinang na parang isang uri ng mythical skill. Mahigpit na niyakap ni Eileen ang asul na libro, nakahinga ng maluwag habang kumakabog ang kanyang puso. Pabulong niyang sinabi na parang isang dasal, sinasabi kay Seo Joon na kailangan niyang bumalik ng ligtas anuman ang mangyari dahil gusto niyang ibigay sa kanya ang skill na ito. Mahal kong Seo Joon, habang lumilipat ang eksena, bumabalik tayo sa mga lizard men kasama ang mga bantay ng wolf tribe at iba pang mandirigma. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil sa wakas ay natapos na ang paglikas sa mga sugatan. Mas gumaan na ang pakiramdam sa paligid ngayon. Wala na silang nararamdamang presensya ng mga balang sa paligid at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakahinga na ng maayos ang mga lizard men. Nagsimula pang ang isipin ng ilan sa kanila na tapos na ang laban, ngunit humakbang si Tamaral, seryoso ang ekspresyon at agad na pinatigil ang lahat. Sinabi niya sa kanila na masyado pang maaga para magdiwang. Hindi pa tapos ang digmaan. Ipinaalala niya sa kanila na si Manager Deo at si Lord Jaron na gumanap ng malalaking papel sa laban, ang unang nagtungo sa Leishan. Maaaring nakikipaglaban pa rin sila ngayon habang nagpapahinga ang lahat dito. Naramdaman ni Tamang Hya dahil sa pag-iisip na yon. Utang ng Lizard King at ng kanyang mga lizard men ang kanilang buhay sa kanila, kaya hindi sila maaaring tumayo lang doon na walang ginagawa. Sumigaw si Tamaraw, pinalakas ang loob ng lahat, inuutusan silang magtipon kaagad. Idineklara niya na papasok sila sa kabubatan at magmamartsa patungo sa Leishan para tulungan sina Theo at Lord Jaron. Ngunit nang sa wakas ay makarating ang hukbo sa Leishan, isang ganap na hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanila. Sa halip na isang larangan ng digmaan, nakita nila ang mga hindi kilalang tao at mga halimaw na kalmadong nagtatanim ng detoxifying green onions at bladed green onions sa lupa na parang isang mapayapang araw ng pagsasaka. Pinangangasiwaan sila ni Seo Joon at Deo, ginagabayan ang lahat kung paano maayos na itanim ang mga pananim. Dumating ang mga lizard men na lubos na nalilito, nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Napansin ni Iona ang komandante ng mga lizard men at mukhang tunay na masaya na makita sila, sinasabing dumating sila sa tamang oras. Nagulat si Tamaraw lalo na dahil si Iona, ang pinuno ng Tower Wizards Association, ay literal na nagsasaka. Napatingin siya na parang nasira ang kanyang utak. Ano ito? Bakit ang pinakamakapangyarihang wizard ay umaarte na parang isang tita sa nayon na nagtatanim ng sibuyas? Bahagyang umiti si Iona at ipinaliwanag na tinatapos na nila ang labanan sa mga balang ng tuluyan. Sinabi niyang lahat ng ito ay dahil sa ideya ng dakilang Black Dragon. Pagkatapos ay itinuro niya si Seo Joon. Nakatayo si Seo Joon sa likuran nila habang nakikipaglaro kay Baby Bear habang si Baby Bear naman ay masayang nagtatanim ng mga bladed green onion na parabang sinusulit ang buhay. Biglang napagtanto ng mga lizard men ang katotohanan. Ang lalaking nakatayo roon ay ang kinatawa ng Black Dragon. Sa sandaling iyon, bahagyang kumikinang ang mga mata ni Seo Joon ng berdeng aura na parabang nagising ang isang bagong kapangyarihan. Itinuturo niya ang mga partikular na lugar sa Leishan na kumikinang ng berde sa mga pabilog na pattern, na inuutusan ang mga jewel frog na itanim ang mga green onion sa mga lugar na iyon lamang. Mukhang litong-lito si Theo at nagtanong kung bakit pa sila nag-aabala na hatiin ang mga green onion at itanim lamang sa mga partikular na lugar. Sabi niya, pwede naman daw nilang itanim ang mga ito sa isang tuwid na linya para makatipid sa oras. Pero mahinahong ipinaliwanag ni Seo Joon na kailangan ng mga green onion ang lupang madaling matuyo. Hindi sila tutubo ng maayos kung masyadong basa ang lupa. At dahil sa kanyang seed sowing skill, na ngayon ay level 5 na, malinaw na nakikita ni Seo Joon kung aling lupa ang angkop para sa aling mga pananim. Sa sitwasyong ito, ang skill ay naging mas kapaki-pakinabang kaysa sa inaakala niya. Dahil dito, halos 100% ang success rate na makakamit ni Seo Joon sa pagtatanim ng anumang halaman. Di nagtagal, maging ang hukbo ng mga lizard men ay nagsimulang tumulong sa mga jewel frog na magtanim ng mga green onion at ang Leishan ay dahan-dahang nagiging isang farming zone na handa para sa labanan. Habang sila ay puspusang nagsasaka, iniisip ni Seo Joon na kapag natapos ito, ang 67 Lie Floor ay makakayang harapin ang mga balang ng mag-isa mula pa sa simula. Ang kanyang layunin ay maiwasan ang pagkaubos ng mga jewel frog sa Navia Swamp. Sakto namang lumitaw ang isang system notification at kasabay nito, biglang may naramdamang kakaiba si Black Warrior Rabbit.
Tinanong ni Red Ribbon Princess kung anong problema at inanunsyo ni Black Warrior Rabbit na paparating na ang mga Purple Locust. Hindi lang ilan kundi isang malaking alon. Isa pang kawan ang direktang patungo sa kanila sa napakabilis na tulin at kailangang maghanda agad ng lahat. Inihanda ni Black Warrior Rabbit ang kanyang pinagkakatiwalaang martilyo. Isang higanting kawan ng mga Purple Locust ang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo na parang isang itim na lilang bagyo. Nagpanik sandali ang mga palaka, ngunit nang makita nilang kumpiyansang nakatayo si Seojun at ang iba pa, kumalma sila. Ngumisi si Theo at sinabing bubugbugin niya ang mga ito at pagkatapos ay kakainin ang masarap na karne. Hinawakan ni Baby Bear ang kanyang pamalo at na-excite din, handang pumukpok ng mga insekto na parang isang laro. Agad na inanunsyo ni Seojun na dapat muyain ng lahat ang mga detoxifying green onion at gamitin ang kanilang mga bladed green onion bilang sandata para hatiin sa gitna ang mga balang. Nagsimulang umuya si Baby Bear at ang iba pa at nagreklamo si Theo sa inis, sinasabing kahit ilang beses niyang makita ang mga Purple Locust na yon, lagi silang nakakadiri at marumi pero masarap din kapag naluto. Sarap! Nagsimula na ang laban. Nakikita natin ang mga Jewel Frog, si Baby Bear at ang mga Lizard Men na naghahanda para sa laban habang ngumunguya ng detoxifying green onions na nagbibigay sa kanila ng immunity sa lason sa loob ng isang oras. Idineklara ni Seojun na ang kanilang tanging misyon ay protektahan ang Nevia Swamp. Inilabas niya ang kanyang punyal at palakol na handang lumaban kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama. Walang tigil na nagpapakawala si Iona ng mga atake ng kidlat, na ginagawang mga sumasabog na paputok ang mga Purple Locust ng walang kahirap-hirap. Iwinawasiwas ni Baby Bear ang kanyang malaking troso, pinapabagsak ang mga pulang balang mula sa ere. Si Black Warrior Rabbit at ang mga Lizard Men ay mabangis na lumalaban gamit ang mga espada at martilyo, determinadong sirain ang pinakamaraming Purple Locust hanggat maaari. Sa gitna ng lahat ay si Seojun, na may dalang sandata, na humahawi sa kawan, sinisira ang kanilang pormasyon nang may walang awang katumpakan. Pagkatapos ay binitawan ni Theo ang Jewel Frog King mula sa kanyang mga braso. Tumalon si Lord Jaron pasulong at ang hiya sa kanyang likod ay nagsimulang kumislap ng maningning sa iba't ibang kulay. Sa loob ng ilang segundo, bumalik siya sa kanyang orihinal na malaking sukat, lumalaki ang kanyang tiyan habang dumadaloy sa kanya ang gutom. Tinitigan niya ang mga Purple Locust na parang mga merienda lamang, tumutulo ang laway, at may nakakatakot na tawa, naghahanda siyang lamunin sila. Maging ang mga balang ay mukhang takot nang makita ang kanyang ngiti, at sa totoo lang, medyo naaawa ang narasyon para sa kanila. Muling nagsimulang iikot ni Lord Jaren ang kanyang dila na parang helicopter, agad na sinunggaban ang maraming balang sa isang hagit. Kinakain niya sila ng libo-libo nang walang pag-aalinlangan, nilulunok sila ng sunod-sunod na parang nililinis niya ang kalangitan. Ang mga hindi pa nakakita nito dati, kabilang si Seojun at Red Ribbon Princess, ay lubos na nagulat. Hindi sila makapaniwala at gusto nilang magpatuloy pa siya. Samantala, sumali na rin ang ibang mga Jewel Frog. Kahit na maliliit sila, nagsimula na rin silang kumain ng mga balang dahil hindi na sila nakakalason. Hiniwa ni Tamaraw ang mga Purple Locust, malinis na hinahati ang mga ito sa gitna hanggang sa bigla siyang may napansin na nakakagulat. Ang mga Purple Locust ay nagbabago ng kulay mula sa lila patungo sa pula. Nanlaki ang mga mata ni Tamuraw nang mapagtanto niyang ang mga balang ay bumabalik na sa kanilang orihinal na anyo bilang pulang balang. Guminhawa ang kanyang pakiramdam, sumabog ang pag-asa sa kanyang dibdib. Nangangahulugan ito na ang mga balang ay hindi na kasing lason at kasing delikado tulad ng dati. Isang system notification ang lumitaw na nagpasaya sa lahat, kabilang na si Seojun. Binasa ito ni Seojun ng malakas na nag-aanunsyo na habang bumababa ang populasyon ng mga balang, ang mga Purple Locust ay bumabalik sa pagiging Red Locust. Ngumiti si Seojin at hinikayat ang lahat ng mga cute na nilalang, malaki man o maliit, na patuloy silang itulak pabalik. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat habang naglunsad sila ng isa pang bugso ng mga pag-atake, at sa wakas ay nagsimulang gumuho ang kawan. Habang nagbabago ang eksena, nakikita natin si Theo na bumuntong hininga. Tapos na rin ang lahat sa kanilang bahagi ng laban. Masaya si Theo na nanalo sila ng walang nasaktan, napagtanto na ito ang tunay na kapangyarihan ng mga bladed green onion at detoxifying green onion. Maging si Lord Jaron ay dumighay ng malakas pagkatapos ng kanyang piging, halatang busog na busog. Isa sa mga sundalong Lizard Men ang lumapit kay Seojun at magalang siyang tinawag na dakilang Black Dragon. 2 Jewel Frog ang sumunod agad, yumuko ng malalim at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Nangako ang mga Jewel Frog na mula ngayon, sila na mismo ang magtatanim ng bladed green onions at detoxifying green onions. Nanumpa silang pupuksain ang mga natitirang balang at poprotektahan ang Nevia Swamp ng mag-isa. Sa sandaling iyon, isang system notification ang nagpapaalam kay Seojun na sa wakas ay natapos na niya ang mid-level manager quest pagkatapos ng halos isang buong taon. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng 3 milyon experience points at 50,000 tower coins. Halos hindi makapaniwala si Seojun. Pakiramdam niya ay may nakamit siyang isang pambihirang bagay.
Sakto namang humakbang muli si Tamaraw at tinawag din si Seojun na dakilang Black Dragon. Matapat na inamin ni Tamaraw na siya ang may malaking pananagutan sa buong sitwasyong ito. Nakatanggap si Seojun ng isang dagdag na stat point at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Tamaraw at pagkatapos ay isang flashback ang nagbunyag ng katotohanan. Nagtiwala ang mga lizard men kay Tarek na baboy na siya palang utak sa likod ng pagpapakain sa mga balang kahit na nasupil na sila. Ipinakain ng hayop na yon ang supply ng pagkain ng 67 liye floor sa mga balang, pinarami ang kanilang populasyon hanggang sa ito ay naging isang sakuna. Si Tamaraw ay nakatanggap ng tuloy-tuloy na gantimpala mula sa kanya at hindi kailanman naghinala na may mali. Ngayon ay inilabas ni Tamaraw ang isang kahon ng gantimpala at binuksan ito na ipinapakita kay Seojun ang item na natanggap niya mula sa baboy, isang malaking gintong barya ng tower. Ang pagpapalit nito ay magbibigay kay Seojun ng 50,000 tower coins, sapat para mabuhay ang isang buong nayon sa loob ng isang buwan. Iniaalok ito ni Tamaraw, nais na yalay ito sa dakilang Black Dragon, ngunit magalang na tumanggi si Seojun. Sinabi ni Seojun sa kanya na ayos lang at sa halip ay inutusan ang mga lizard men na gamitin ang gantimpalang iyon para ibalik sa dati ang 67 liye floor pagkatapos ng lahat ng pinsalang dulot ng labanan. Sakto namang isang asul na aura ang biglang pumalibot sa lahat. Inanunsyo ng system notification na babalik sila sa 79 liye floor sa loob ng 30 segundo. Nang marinig iyon, lubos na naantig si Tamaraw. Nagulat ang mga jewel frog sa kabutihang loob ng maalamat na Black Dragon at sa kanilang mga puso, nanumpa ang mga halimaw sa palapag na iyon na susundin si Seojun magpakailanman. Di nagtagal, tuluyang binalot ng asul na aura ang lahat at sila ay itinapon paitaas sa kalangitan, pabalik sa 79 floor ng tower. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakita na naman nila ang 79 floor. Maging si Seojun ay naging emosyonal nang mapagtanto kung gaano nakatagal. Napakasarap sa pakiramdam ng sariwang hangin pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang amoy ng damo, mga pananim at buhay ay napakabango na halos parang hindi totoo. Bigla na lang, ang itim na lobo, ang puting lobo, ang buong pamilya ng kuneho, at ang mga cute na maliliit na kuneho ay sumugod pasulong. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay nakabalik na ang kanilang amo na si Seojun ng ligtas at maayos. Nagtatalon sila sa paligid niya na umiiyak at umuungol sa tuwa. Agad na lumuhod si Seojun, tinitingnan ang lahat at namamangha sa kung gaano kalaki ang inilaki ng mga baby rabbit. Hinaplos niya sila ng may pagmamahal at inamin kung gaano niya sila na-miss. Pero pagkatapos ay sumulyap si Deo sa kanyang likuran at may napansin na kakaiba. Tahimik na pumuslit papunta sa 79 floor ay walang iba kundi si Lord Jaron, ang hari ng mga jewel frog. Nagulat si Deo na sinundan sila ni Jaron hanggang sa taas, ngunit simpleng sinabi ni Jaron na si Deo na ang kanyang amo ngayon. Siyempre, susundan at poprotektahan niya ang kanyang amo habang buhay. Mukhang nalilito si Theo, hindi sigurado kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Samantala, lumingon si Seojun sa nanay na kuneho at tatay na kuneho habang hawak ang mga malalambot na baby rabbit at nagtanong tungkol kay Batbat kung kumusta na siya at kung nakapag-adjust ba siya ng maayos. Dahil matagal na mula noong huli nila siyang nakita, itinuro ng nanay na kuneho ang bahay na ginawa nila para kay Seojun at sa loob, maraming queen bee at worker bee ang nag-aalaga kay Batbat na parang isang hari. Si Batbat ay natutulog ng patiwarik sa lilim ng payapa at masaya, eksakto kung paano dapat ang isang paniki. Ipinaliwanag ng nanay na kuneho na ayos lang si Batbat sa buong panahon, ligtas at komportable sa ilalim ng pangangalaga ng lahat. Lumambot ang ekspresyon ni Seojun at sa isang saglit, nawala ang lahat ng stress mula sa tower. Ang makitang ligtas si Batbat ay nagparamdam sa kanya na parang tunay siyang nakauwi. Pagkatapos ay tumingin si Seojun sa paligid at may napansin siyang mas lalo pang ikinagulat niya. Ang ganda ng mga bukirin. Hindi nagbago ang bukid. Sa katunayan, mas maganda pa ito tingnan kaysa dati. Husto na sa laki ang mga bagong tanim, mga kamatis, patatas, at marami pang ibang gulay na malusog na tumutubo, sariwa, at malusog. Ipinaliwanag ng kunehong magsasaka na sabik tumulong sa trabaho ang mga residente ng Grainier Village. Kahit na nagkalat sila kanina para sa kanilang mga trabaho bilang mga wandering merchant, bumalik silang lahat at natapos ang napakaraming gawain sa bukid habang wala si Seojun. Natulala si Seojun. Talagang napanatili nila ang lahat ng maayos kahit wala siya. Sakto namang tumakbo palapit ang mga kunehong arkitekto kay Seojun na tuwang-tuwang tinatawag siya. Sinabi nila sa kanya na may inihanda sila habang wala siya at tinanong kung gusto niya silang sundan. Sumunod si Seojun, na naku-curious, at lumipat ang eksena sa isang pamilyar na lugar malapit sa hukay sa ilalim ng 79 floor. Agad na nakilala ni Seojun ang lugar. Ito ang pasukan ng kuweba. Karaniwan, kailangan niyang bumaba gamit ang isang mapanganib na hagdan na gawa sa dahon ng sibuyas at para ka na ring naghahanap ng kamatayan, pero ngayon may iba na. Tumingin si Seojun sa ibaba at napansin ang isang trapdoor sa sahig na wala roon dati. Binuksan niya ito at agad na sumilip si Deo sa loob tulad ng isang usiserong pusang orange.
Sa sandaling bumukas ang trapdoor, napagtanto ng lahat na hindi na mahirap pasukin ang kuweba dahil ang mga kunehong arkitekto ay gumawa ng isang maayos na hagdanan na umaabot hanggang sa kailaliman. Nagsimulang maglakad papasok si Seo Joon at sa sandaling humakbang siya pababa, napansin niya ang maraming kandila na nagbibigay liwanag sa buong daan para itaboy ang kadiliman. Ang hagdanan ay makinis, matatag at ligtas. Nakaramdam si Seo Joon ng kasiyahan at ginhawa. Mula ngayon, malaya na silang makakapasok at makakalabas ng hindi na kailangan ng isang tao sa itaas para hilahin sila. Agad na naunawaan ni Seo Joon kung gaano kasipag nagtrabaho ang mga kunehong arkitekto dito at tunay siyang masaya dahil hindi na niya kailangang isugal ang kanyang buhay para lang makapasok o umalis sa kuweba. At pagkatapos, biglang tinawag ni Flam si Seo Joon na master. Lumingon si Seo Joon sa direksyon ng boses niya at natigilan siya sa kanyang nakita. May dalawang bagong nilalang na nakatayo sa tabi ni Flam, dalawang sanggol na punong langgam na parehong nakangiti ng malaki, habang nakatingin kay Seo Joon na parang siya ang sentro ng kanilang mundo. Dati, isa lang ang puno noong umalis si Seo Joon. Maging si Baby Bear ay napapailing sa pagkalito, nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay nalaman ni Seo Joon ang dahilan. Ang unang ent na nagngangalang Pusaki ay naglabas ng mas maraming buto, na nangangahulugang may mga kasama na ngayon ang nagliliyab na puno. Sinubukan ng narasyon na magsimula ng isang bastos na biro pero agad itong huminto dahil hindi pwede. Sana naman ito ay unisex na pagpaparami ng puno, hindi kung anong kakatwang pagdurog ng langgam na kalokohan. Okay, pero para kay Seo Joon, magandang balita ito. Ang mas maraming ent ay nangangahulugang hindi na mag-iisa si Flam at magkakaroon na ng mas maraming kasama ang nagliliyab na puno na handang protektahan siya. Sakto namang may lumitaw na system notification. Ipinapakita nito na nagulat si Aileen matapos makita na bumalik na si Seo Joon. Natural na umiti si Seo Joon at tinanong siya kung kumusta na, pero nakaramdam si Aileen ng ginhawa at inis nang makita ang kanyang masayang ekspresyon dahil nagmumukha siyang tanga sa sobrang pag-aalala. Isinantabi niya ang mga damdaming iyon at sinabi kay Seo Joon na mas mahalaga, mayroon siyang ibibigay sa kanya ngayon. Nagulat si Seo Joon habang iniisip kung ano yon. Agad niyang naisip na baka isa na namang nakakadiring laso na gayuma. Hindi. Salamat. Yuck. Pero hindi man lang siya hinayaan ni Aileen na magreklamo. Sa loob ng Administrator Tower, binuksan ni Aileen ang asul na libro at nagsimulang mag-channel ng mahika sa bolang kristal. Sinabi niya kay Seo Joon na isipin ito bilang isang gantimpala para sa lahat ng kanyang pagsisikap. Habang umepekto ang spell, nabalot si Seo Joon sa isang asul na aura mula ulo hanggang paa. Nanigas siya habang isang malakas na agos ng enerhiya ang dumadaloy sa kanyang katawan. Malinaw na may nagbago. Pakiramdam niya ay sumasabog ang enerhiya mula sa loob niya, pinupuno ang bawat kalamnan, bawat buto, bawat hininga. Kalmadong umiti si Aileen at sinabihan siyang abangan ito dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang pinakamagaling na skill na bagay sa kanya. Ito ang skill ng hindi masisirang katawan na ipinagkaloob sa mid-level manager na si Seo Joon, isang passive skill. At doon lang napagtanto ni Seo Joon kung ano ang ibig sabihin yon. Sa hindi masisirang katawan, ang pisikal na katawan ni Seo Joon ay hindi na masisira kailanman, na nangangahulugang hindi na siya maaaring mamatay dahil sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Seo Joon, dahan-dahang bumubuka ang kanyang bibig habang tumatama ang katotohanan na parang martilyo. Immortal na ba ako ngayon? Ang pag-iisip na yon ay labis na ikinagulat niya kaya't nanatili siyang nakatayo na parang yelo, hindi makapaniwalang nag-isip kung siya ba ay naging tunay na hindi magagapi. Habang pinapanood ni Seo Joon ang asul na enerhiya na nawawala sa kanyang katawan, kumunot ang kanyang noo sa pagkalito. Naghintay siya ng naghintay pero wala siyang nararamdamang kakaiba. Parang walang nagbago. Pareho pa rin ang pakiramdam ng kanyang katawan. Normal pa rin ang kanyang paghinga at naisip pa niya kung pumalpak ba ang skill. Bumulong si Seo Joon na hindi siya nakakaramdam ng paglakas. Hindi siya nakakaramdam ng pagiging mas matibay. Pareho lang ang pakiramdam niya tulad ng dati. At sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, kumislap ang mga mata ni Baby Bear na parang isang siyentipiko na nakahanap ng isang buhay na test subject. Bago pa man siya mapigilan ni Seo Joon, kinuha ni Baby Bear ang kanyang pinagkakatiwalaang kahoy na sandata at ipinalo ito ng may nakakabaliw na lakas diretsyo sa ulo ni Seo Joon. Boom! Umusok ang ulo ni Seo Joon mula sa impact at natigilan ang lahat sa gulat. Nakaramdam si Seo Joon ng sakit, totoong sakit at sa isang segundo ay nablangko ang kanyang utak. Karaniwan, ang ulo niya ay magiging mashed potato pero sa pagkakataong ito, nanatiling buo ang kanyang ulo. Hindi siya nabiyak, hindi siya nabasag, napaurong lang siya na nahihilo, nakatingin na parang nakikita niya ang langit at impyerno ng sabay. Nagliwanag ang mukha ni Baby Bear. Nang mapagtanto ni Baby Bear na hindi nasaktan ang kanyang ama at hindi natanggal ang ulo nito, labis siyang natuwa at sumigaw na sa wakas ay lumakas na ang kanyang ama. Nanlaki rin ang mga mata ni Theo dahil kahit si Theo ay hindi ito maipagkakaila. Hindi nasira si Seo Joon kahit pa tumanggap ng isang buong lakas na palo mula sa isang oso. Si Flam, na nakatayo sa tabi mismo ni Seo Joon,
ay mukhang nag-aalala para sa kanyang master at napansin ng lahat na medyo tumangkad siya kaysa dati na may mas malakas na presensya na parang tahimik siyang pinoprotektahan. Pero nagsimulang umiyak si Seojoon, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa sakit. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sumigaw na nakakaramdam pa rin siya ng sakit at sobrang sakit nito. Sinamaan niya ng tingin si Baby Bear at binalaan itong huwag umasa ng hapunan ngayong gabi dahil sa biglaang pag-atake na yon. Halos maiyak na rin si Baby Bear, malakas na humihingi ng paumanhin at mukhang pinakamalungkot na Baby Bear sa buong mundo. Hinaplos ni Seojoon ang kanyang ulo na may luha sa mga mata, saka lumingon sa Tower Administrator, at taos-pusong nagpasalamat para sa napakagandang regalo kahit na ang kanyang bungo ay dumaan sa sarili nitong giyera. Hindi pa tapos si Elin. Sinabi niya kay Seojoon na mula ngayon ay ipagkakatiwala na niya ang mga bagay-bagay sa kanya at muli siyang maghahanap ng mas maraming skills para matulungan siya. Sumpa niya ay hahanap siya ng skill na hindi magpapadama ng sakit kay Seojoon dahil hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang Seojoon, di ba? Seryoso ang kanyang boses ngunit kakaiba rin ang emosyon na parang nagpaplano na siyang suntukin ang mismong konsepto ng sakit. Hawak pa rin ni Seojoon ang kanyang ulo habang sinusubukang magmukhang nagpapasalamat. Biglang may lumitaw na system notification. Naabisuhan si Seojoon na isang job quest ang na-trigger. Ang quest ay tinatawag na ang kagalakan ng pag-aani at ang kailangan ay gamitin ang harvesting skill ng 100,000 beses. Halos mabulunan si Seojoon. Talaga? 100,000? Daman. Ipinagmamalaki ni Seojoon ngunit takot din dahil ang pagkumpleto ng 100,000 na pag-aani ay malinaw na hindi madaling gawain. Para na rin siyang sinabihan na maging isang full-time na magsasaka hanggang sa malaglag ang kanyang mga kamay. Biglang lumipat ang eksena sa palapag ng Rabbit Kingdom. Nandoon si Greed na nakatitig sa kanyang lumang larawan na parang isang narsisistikong nilalang na hinahangaan ang sariling mukha. Isang sundalo ang lumapit sa kanya at sinabing mayroong isang mahalagang ulat. Nagbigay ng pahintulot si Greed at ipinaliwanag ng mensahero na nagpadala ng summon kay Greed ang Wandering Merchant Association. Seryoso ang sitwasyon dahil nahuli ang matabang baboy na si Tariq matapos mabigong kidnapin ang Bunny Princess. Sa interogasyon, binanggit ni Tariq ang pangalan ni Greed at ngayon ay suspect na rin si Greed. Napuno ng pagnanasang pumatay ang mga mata ni Greed. Nagtataka siya kung paano naging ganoon kahangal si Tariq. Pinakitunguhan siya ng maayos ni Greed dahil kapwa Boar Elder si Tariq at pinagkatiwalaan pa siya ni Greed ng isang mahalagang relic para isagawa ang trabaho. Ngayon, dahil sa pagkakamali ni Tariq, ang Wandering Merchant Association, isang organisasyong pinupunduhan ni Greed, ay naglakas loob na kumilos laban sa kanya. Humarap si Greed sa mensahero at itinanong kung mayroong anumang matibay na ebidensya na nag-ugnay sa kanya kay Tariq. Sumagot ang mensahero na mayroon ngang mga palatandaan. Si Yona, pinuno ng Magic Association, at ang Inspection Bureau na pinamumunuan ni Inspector Fox ay nagsagawa ng joint operation. Isang flashback ang lumitaw. Nakita natin si Inspector Fox na inaaresto si Tariq sa 8 kasong kriminal kabilang ang kidnapping, unlawful confinement, at blackmail. Nakuha ng mga otoridad ang pag-amin ni Tariq gamit ang isang recording device at si Tariq ay tuluyang nabisto. Inihayag niya na siya ang nagpakain sa mga pulang balang at kapag nasira na ang lahat at naubos ang supply ng pagkain, mapapasailalim sa kontrol ni Lord Greed ang 67 liye floor. Binasa ni Greed ang summon at sa sobrang galit, pinunit niya ito. Pinaalis niya ang mensahero at nagpatuloy sa pagtitig sa kanyang larawan. Hindi pa rin makapaniwala na ipinatawag siya ng Merchant Association at pinilit siyang personal na humarap. Kinuha ni Greed ang isang itim na aklat mula sa estante, isang aklat na hindi pa niya nabasa. Ang itim na aklat na iyon ay ang susi pala sa isang lihim na daanan. Gumilid ang estante at nagpakita ng isang madilim na landas. Bumaba si Greed sa ilalim ng lupa at binuksan ang isang malaking tarangkahan na may nakaukit na simbolo ng isang higanteng gintong pana. Sa kabila ng tarangkahan ay nakatayo ang isang estatwa ng puting dragon na napapaligiran ng malalaking tumpok ng ginto na nakakalat sa buong silid. Ang tanawin ay nagpapakita kung gaano kasakim ang baboy. Bigla, nagsimulang magsalita ang estatwa ng puting dragon. Nang marinig ang boses na iyon, agad yumuko si Greed bilang paggalang at binati ang dakilang puting dragon na nagsasalita sa pamamagitan ng estatwa. Nagningning ang mga mata ng puting dragon ng pulang enerhiya habang tinititigan nito si Greed at naging nakakasakal ang hangin. Bumalik ang eksena sa kuweba sa 79 floor. Nagha-harvest ang mga kunehong magsasaka ng mga cherry tomato habang ang ibang mga kuneho at langgam ay nagdidilig, nag-aalaga ng flam at nag-aalaga sa mga bagong punla. Tumutulong si Baby Bear na kumuha ng tubig mula sa kalapit na lawa at tinitingala siya ng mga maliliit na kuneho na parang kanilang bayaning kuya. Si Red Ribbon Princess ay mapagbigay na tinatrato ng mga arkitektong kuneho na inihahandog sa kanya ang lahat ng kanilang inani na para siyang panauhing pandangal. Napansin ng lahat si Seojoon na nagbibilang ng pabulong, seryoso ang kanyang mga mata dahil sa kanyang isipan, tinutugis siya ng harvest quest na parang multo. Lumipat muli ang eksena.
Hinihila ni Seojun, Tio at Black Warrior Rabbit ang isang bagay na matatag na nakabaon sa lupa. Kahit gaano pa nila kahigpit hilahin, hindi ito lumalabas. Isang makapal na pulang baging na may maraming dahon ang nananatiling buo na nakatayo na parang isang hindi matinag na halimaw. Napagtanto ni Seojun na hindi ito biro. Kahit si Theo ay nagsabing hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking baging ng kamote, na nangangahulugang mayroong isang dambuhalang kamote na nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa sandaling marinig ni Baby Bear ang mga salitang dambuhalang kamote, kumislap ang kanyang mga mata sa purong gutom at lakas. Isang biglaang pagdagsa ng lakas ang tumama sa kanya at nagsimula siyang lumaki ng lumaki. Hinawakan niya ang baging gamit ang dalawang kamay at nagsimulang humila ng buong lakas. Umatras sina Seojun at Theo at nagsimulang sumigaw ng malakas para kay Baby Bear na parang mga sumusuportang magulang sa isang laro. Sumigaw si Baby Bear ng buong lakas at dahan-dahang nabibitak ang lupa. Nagsisimulang lumabas ang kamote. Gumawa ng eksaheradong gulat na mga mukha sina Seojun at Theo, ang kanilang mga bibig ay nakabukas na parang sa mga kartoon. Sa wakas, lumabas ang buong kamote na mas malaki kaysa sa inaakala ng sinuman at bumalik si Baby Bear sa kanyang anyong sanggol na humihingal ng may pagmamalaki. Isang system notification ang lumitaw na nagpapaalam kay Seojun na ito ay isang higanteng pumpkin sweet potato na tumubo sa tower. Masarap ang lasa nito dahil sa sapat na sustansya, ngunit ginamit nito ang lahat ng sustansya para lamang sa paglaki. Dahil dito, wala itong epekto kapag kinain at hindi tutubo kahit itanim. Ito ay isang grade C na pananim na may expiration date na 45 araw. Umakyat ang lahat sa kamote, hindi makapaniwalang totoo ito. Kahit si Seojun ay natulala. Isa lang nito ay sapat na para pakainin ang lahat sa loob ng mahabang panahon. Hindi na makapaghintay si Baby Bear at sinabi sa kanyang tatay na gusto niya itong kainin agad. Ngunit pagkatapos ay tiningnan ni Seojun ang kanyang kasalukuyang misyon at may nakitang masakit. Ginamit lamang niya ang harvest skill ng humigit kumulang 3,000 beses kahit na kailangan niya ng 100,000 beses. Nagtataka si Seojun kung kailan niya ito matatapos. Gayunpaman, tiningnan niya ang masayang cute na mga halimaw sa paligid niya at inanunsyo na dapat silang kumain muna. Nagsikat si Baby Bear at opisyal nang binawi ang parusa kanina. Makakakain din ng hapunan si Baby Bear. Nakangiti ang lahat ng masaya at bumalik ang maaliwalas na pakiramdam na parang mainit na kumot. Inilabas ni Seojun ang Dimensional Space Key at binuksan ang Dimensional Gate direkta sa kuweba sa 79G floor. Pagkatapos ay sinabihan niya si Baby Bear na maglabas ng 10 lilang balang mula sa loob. Agad na tumakbo si Baby Bear papasok at nagsimulang ilabas ang mga balang na parang namimili ng grocery. Nakatitig ng may pagkalito ang Wolf Chief habang ang ibang mga kuneho ay napaatras at nandidiri sa mga balang. Mabilis na sinabi ni Theo sa lahat na huwag silang husgahan sa itsura lamang, ipinaliwanag na talagang napakasarap ng lasa nito. Tinignan ng mga kuneho si Theo na parang nabaliw na siya dahil sa kanilang paningin, para niyang sinasabi, tiwala lang bro, lasang manok ang ipis. Lumipat muli ang eksena habang nagsimulang magluto muli sina Seojun at ang iba pa ng Purple Locust Sweet Potato Soup. Habang niluluto, tinitikman ito ni Seojun ng paunti-unti, maingat na inaayos ang mga sangkap na parang isang tunay na chef. Kinakabahang nanonood ang inang kuneho, nababagabag sa itsura ng nilaga. Sa tingin niya ay kahina-hinala ito at hindi makakain. Ayaw niyang ipakain ang kakaibang pulang nilagang ito sa kanyang mga anak. Mukha itong direktang galing sa lupain ng demonyo, ngunit 100% siyang nagtitiwala kay Seojun dahil alam niyang hindi kailanman magpapakain si Seojun ng anumang makakasama sa kanila. Si Seojun naman ay kontento sa resulta. Ang pagdaragdag ng higanteng kamote ay nagbigay ng dagdag na tamis at nagpasarap pa sa lasa. Inabot niya ang unang mangkok sa Artist Rabbit at pinasubukan ito, ngunit walang naglakas loob na gumalaw. Kahit ang inang kuneho ay nanginginig. Ang nilaga ay mukhang dugong pula na parang isang gayuma na gawa sa mga bangungot. Bigla, humakbang pasulong ang matabang kuneho ng walang pag-aalinlangan, kinuha ang mangkok at nagsimulang kumain ng walang tigil. Tinapos niya ito sa loob lamang ng ilang segundo at binigyan ang lahat ng mukha na malinaw na nagsasabing napunta siya sa langit at personal na nakita ang Diyos. Tinanong ni Seojun kung gusto pa niya ng isa pang mangkok at naman gusto pa niya ng isa. Pinanood ito ng ibang mga tropa at napagtanto na marahil hindi naman pala masama ang lasa ng pagkain ito. Masiglang tumakbo pabalik ang matabang kuneho at nang makita ng lahat na ligtas ito, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang ibang mga kuneho. Maging ang Artist Rabbit at ang inang kuneho ay nagsimulang kumain, habang ang mga sanggol na kuneho ay naamoy lamang ang masarap na aroma, kumikibot ang kanilang maliliit na ilong. Maingat na pinapakain ng inang kuneho ang maliliit na bahagi sa mga sanggol. Napakasarap ng nilaga para sa arkitektong kuneho at nagpatuloy si Seojun sa paghahain ng mga mangkok isa-isa sa lahat ng nakapila, na ginagawang isang komportableng food festival ang buong kuweba. Inalok ni Seojun ang susunod na mangkok kay Yona, ngunit tumanggi siya. Tumanggi rin si Red Ribbon Princess at maging si Black Warrior Rabbit ay tumanggi. Ipinaliwanag ni Yon na mayroon silang mahalagang aasikasuhin.
Magsisimula na ang paglilitis kay Greed, ang may-ari ng 55 GA floor. Sa wakas ay dumating na ang oras upang panagutin siya sa kanyang mga krimen at parusahan siya ng naayon. Sumang-ayon si Seojoon, nakaramdam ng ginhawa na sasamahan sila ni Black Warrior Rabbit dahil kahit papaano ay magiging ligtas sila. At sa mismong sandaling yon, bumalik si Lord Garyon at tinawag si Theo. Tinanong ni Theo kung nag-enjoy ang palaka sa paglalakad sa labas, ngunit sumagot si Garyon na may natuklasan siyang kakaiba sa 79 GA floor. Agad na na-curious si Seojoon at nagtanong kung ano yon. At habang lumilipat ang eksena sa labas sa bukid ng 79 GA floor, dahan-dahang tumingala si Seojoon at ang iba pa, naninigas ang kanilang mga mukha dahil may isang napakalaking bagay na lumilikha ng anino sa kanila. Isang bagay na malaki, isang bagay na hindi dapat nandoon. At lahat ay nagtataka sa isang bagay, ano ba yon? Pagkatapos ay nakita natin na kung anuman ang lumilikha ng napakalaking anino sa ibabaw ni Seojoon at ng iba pa ay hindi isang halimaw. Hindi ito isang higanteng kalaban. Hindi rin ito isang nakakatakot na nilalang mula sa Thor. Isa itong dambuhalang pananim, isang halamang sobrang laki na ang mga dahon ay kumakampay sa hangin na parang malalaking pamaypay, humahawi sa hangin na parang nagpapakitang gilas ang kalikasan. Sumingkit ang mga mata ni Seojoon at pagkatapos ay nanlaki ng agad niyang mapagtanto kung ano yon, isang higanteng karot. Isang karot na napakalaki na parang itinanim ng isang demonyong mahilig sa pagsasaka. Tumayo si Seojoon doon sandali na parang nagbubuffer ang kanyang utak. Iniisip kung ano ang dapat nilang gawin sa ganitong bagay. Maging si Baby Bear ay natigilan at malaking bagay yon dahil karaniwan, kapag nakakakita si Baby Bear ng malalaking bagay, pagkain ang iniisip niya bago ang panganib. Nagsimulang mag-isip ng seryoso si Seojoon, iniisip kung dapat ba nilang hukayin muna ang lupa sa paligid para maani nila ng maayos ang karot dahil kung hihilahin nila ng malakas, baka masira o mas malala. Baka bumalik ito at sampalin sila papunta sa susunod na linggo. Gayunpaman, sinabi ni Theo sa lahat na huwag mag-alala dahil ngayon, ang ating bida na si Theo ay magpapakitang gilas. Humakbang siya ng may kumpiyansa tulad ng isang trainer sa isang monster battle at parabang sinabing, ikaw ang pinipili ko. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang pocket monster, si Lord Garyon, na agad na umilaw at lumaki. Inutusan ni Theo si Garyon na mag-transform sa kanyang karaniwang malaking anyo. Lumobo sa laki ang hari ng mga jewel frog, umbok ang mga kalamnan, at ang kanyang hiyas ay kumikinang sa pagmamalaki. Tumalon siya patungo sa karot na parang handa siyang makipagbuno sa mismong lupa. Mahigpit niyang hinawakan ang mga dahon ng karot at sinabi sa lahat na ipaubaya na sa kanya. Pagkatapos ay hinila niya ito pataas gamit ang buong lakas. Nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa. Pinipilit ni Geryon ang kanyang buong katawan, litaw ang mga ugat, nanginginig ang mga binti, at ginagamit niya ang kanyang sukdulang lakas. Ngunit ang karot ay hindi man lang gumalaw kahit kaunti. Hindi makapaniwalang nakatitig si Seojoon. Kahit sa lakas ni Garyon, imposible. Naramdaman ni Seojoon ang kilabot sa kanyang likod at nagtaka kung ano ang nakabaon sa ilalim ng lupa na kayang pigilan ang karot na ito na parang nakakadena sa impyerno. Sakto noon, nakarinig si Seojoon ng malakas na kalabog, boom, boom, at lumingon. Kasabay nito, biglang nasabik si Baby Bear at agad na nalaman ang dahilan. Nakabalik na si Mother Bear sa 79 GA floor. Kumislap na parang paputok ang mga mata ni Baby Bear at tatakbo na sana siya papalapit sa kanya, ngunit naging mapanganib ang sitwasyon sa isang iglap. Galit na galit si Mother Bear sa hindi malamang dahilan at nakatitig siya ng masama kay Garyon na parang gusto niya itong itupi na parang origami. Nagkatitigan ang hari ng mga jewel frog at ang pulang Mother Bear, parehong naglalabas ng purong wawasakin kita na enerhiya. Para silang dalawang boss na aksidenteng lumitaw sa isang lugar. Mabilis na sinabi ni Seojoon na huwag silang mag-away, ngunit agad niyang naintindihan ang problema. Dahil galing si Garyon sa ibang palapag, hindi niya sinasadyang ma-offend ang territorial instincts ni Mother Bear. Napahawak si Theo sa kanyang ulo sa sobrang taranta dahil si Garyon ay technically subordinate ni Theo, pero walang ideya si Theo kung paano pipigilan ang komprontasyong ito nang hindi nakakain, naapakan o natrauma. Kung kailan mukhang magiging isang kaiju battlefield na ang 79 GA floor, tumakbo si Baby Bear sa pagitan ni Mother Bear at ng hari ng mga jewel frog na parang isang walang takot na maliit na tanga. Tuwang-tuwang sinabi ni Baby Bear sa kanyang ina na may malaking karot na nakabaon sa lupa at gusto niya itong kainin sa lalong madaling panahon. Mabilis niyang ipinaliwanag na hindi masama ang hari ng mga palaka at hindi niya sinakop ang palapag na ito. Sa katunayan, subordinate siya ni Theo. Masyadong masigasig magsalita si Baby Bear na para na itong talumpati ng kapayapaan, pag-ibig at karot. Sa wakas ay nawala sa pagiging agresibo si Mother Bear at tumingin sa mga dahon ng higanteng karot. Huminto rin si Garyon, dahan-dahang binabawi ang kanyang dila, na pagtantong hindi ito sulit para pagsimula ng digmaan. Nagtitigan sila sandali at biglang may naisip si Seojoon. Sinabi ni Seojoon sa dalawang higanteng nilalang na sa halip na mag-away, dapat nilang pagsamahin ang kanilang lakas at hilahin ang karot ng magkasama. Tutal, sila naman ang dalawang pinakamakapangyarihang nilalang sa 79 GA floor.
Maaaring instinct nila ang pag-aaway, ngunit posible ang pagtutulungan. Nag-alinlangan ang parehong nilalang, kumislap ang pride sa kanilang mga mata. Ngunit sa huli, pumayag sila para lang sa kapakanan ni Baby Bear. Hinawakan ng bawat isa sa kanila ang mga dahon ng karot at nagsimula silang humila pataas ng buong lakas. Ang lakas na kanilang inilabas ay napakalaki, nagdulot ito ng literal na lindol. Nanginginig ang lupa, tumatalbog ang mga bato, yumayanig ang hangin, at iniisip ni Seojun kung gaano kalaki ang karot na ito para magdulot ng ganito kalakas na pagyanig. Malakas na nag-cheer si Baby Bear para sa kanyang ina, sumisigaw na kapit lang na parang humihila siya ng track sa isang strongman contest. Hirap na hirap sina Mother Bear at Garyon, nanginginig ang kanilang mga katawan sa pagsisikap, ngunit dahan-dahan, sa paraang imposible, nagsimulang umangat ang karot. Lahat ay nanonood ng hindi makapaniwala. Patuloy na lumalabas ang karot at hindi ito tumitigil. Patuloy lang itong tumataas ng tumataas na parang direktang konektado sa gitna ng tor. Sa wakas, sa mismong harapan ni Seojun at ng iba pa, tuluyang umangat ang gintong karot mula sa lupa at nagsimulang lumutang sa hangin. Halos bumagsak si Mother Bear sa pagod habang humihingal, habang si Garyon ay nakatulala sa gulat na parang umalis ang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang lahat ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa sandaling yon, isang system notification ang lumitaw. Ipinapaalam ito kay Seojun na naani na niya ang higanteng carrot altar ng Red Ribbon. Lubos na tumaas ang kanyang job experience at ang kanyang harvesting level 4 proficiency ay tumaas ng malaki. Bukod pa rito, nakakuha siya ng 1,000,000 experience points. Natulala si Seojun. Ano ang Red Ribbon's Giant Carrot Altar? Nang marinig ang mensahe ng system, nagmamadaling lumapit si Father Rabbit at ang mga dilaw na anak na kuneho, namumutla ang kanilang mga mukha sa gulat at pananabik. Bago pa makapagtanong si Seojun, isa pang system window ang lumitaw. Sinasabi nito na dapat mag-alay si Seojun ng 100 pananim ng 1,000 iba't ibang uri sa higanteng carrot altar ng Red Ribbon sa loob ng 24 na oras at idaos ang pista ng ani ng kasaganaan. Ang gantimpala sa pagkumpleto ng pista ay isang job skill na tinatawag na crop gigante. Halos hindi makapaniwala si Seojun. Nakatanggap siya ng isang espesyal na quest na konektado sa lumulutang na karot na ito at ngayon kailangan niyang magdaos ng pista ng ani ng kasaganaan para makuha ang gantimpala. Samantala, tinusok ni Garyon ang lumulutang na karot ng may pagtataka, nalilito pa rin kung ano ito na parang isang higanteng paslit na palaka na humahawak ng bagong laruan. Lumapit si Father Rabbit at ipinaliwanag ang lahat kay Seojun. Sabi niya, ito raw ang maalamat na ginintuang carrot altar na ipinamana sa kaharian ng Red Ribbon. Ayon sa mga alamat ng Black Tower, isang higanteng gintong karot ang minsan nang umangat mula sa lupa at isang malaking alitan ang sumiklab sa mga kuneho kung sino ang aangkin nito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang dakilang kuneho ang sumigaw para sa kapayapaan at ibinahagi ang kanyang pagkain sa harap ng gintong karot. Dahil naantig sa kanyang kabaitan, sumunod ang ibang mga kuneho na nagbahagi rin ng kanilang pagkain isa-isa. Di nagtagal, isang mapayapang pagdiriwang ang idinaos sa harap ng gintong karot at ang pistang iyon ay nakilala bilang pista ng ani ng kasaganaan. Ngunit sa isip ni Seojun, isang tanong ang hindi mawala. Bakit lilitaw sa 79 floor ang isang karot mula sa alamat ng kaharian ng Red Ribbon? At ang mas malaking tanong, lalo na sa isip ni Baby Bear, ay hindi naman talaga ginto ang karot. Malaki lang ito. Napagtanto ni Seo na walang mababago ang walang katapusang pagtatanong. Kaya nagpasya siyang sundin ang mga tagubilin ng system, buksan ang laso ng carrot altar, at idaos ang pista ng ani ng kasaganaan. Habang nagbabago ang eksena, napunta si Seojun sa isang dilema, habang binibilang ang mga pananim na mayroon siya ngayon, mga karot, cherry tomato, kalabasang kamote, mais, ordinaryong patatas, at berdeng sibuyas. Kumuha siya ng 100 sa bawat isa at iniisip kung sapat na ba, ngunit kakaiba ang pakiramdam dahil sigurado siyang mas maraming uri ng pananim ang kanyang itinanim. Tumango ang kunehong magsasaka at sinabing tama si Seojun. Pagkatapos ay hiniling niya kay Seojun na sumunod sa kanya habang ipinapaliwanag na lumawak na ang bukid. Sumunod si Seojun at bigla siyang nakakita ng mga makatas na strawberry at maging mga sili, mga pananim na hindi pa nila nakakain dati. Hindi makapaniwala si Seojun na naani na ang mga ito dahil natatandaan niyang binili niya ang mga buto nito noon pa kasama ng mga karot. Agad na nagsimulang maglaway si Baby Bear. Hindi pa niya natitikman ang mga pananim na ito dati, ngunit sinasabi ng kanyang instinct na masarap ang mga ito. Sa wakas ay naintindihan na ni Seojun. Sobrang nagsipag si Father Rabbit bilang isang kasama habang wala si Seojun sa 67 floor. Dahil sa kanyang pagsisikap, mayroon na silang 2 karagdagang uri ng pananim na may alay. Tapos sinabi ng kunehong magsasaka na mayroon talagang 3 karagdagang pananim. Lumingon si Seojun sa gulat at ipinakita sa kanya ng kuneho ang mga mani. Lalo itong ikinatuwa ni Seojun, nagtataka kung paano handa na ang mga ito para anihin. At doon napagtanto ni Seojun na ang dahilan ay dapat ang mahiwagang monumentong bato. Kinumpirma ito ng kuneho.
Mabilis na lumalaki ang mga pananim salamat sa impluwensya ng monumento. Napagtanto ni Seo Joon na kailangan niyang bigyan ng masusing pansin ang bukid ngayong lumawak na ito ng husto, at taos-puso siyang nagpasalamat sa lahat ng kuneho sa pag-aalaga ng mga pananim ng maayos habang siya ay wala. Habang nagsisimulang kumain ng mga strawberry ang mga kuneho kasama si Baby Bear, na isinusubo ni Baby Bear sa kanyang bibig na parang vacuum cleaner, muling sinuri ni Seo Joon ang kanilang listahan ng pananim. Mga karot, cherry tomato, kalabasang kamote, mais, ordinaryong patatas, berdeng sibuyas, strawberry, sili, at mani. 9 na uri ng pananim iyon. Kulang si Seo Joon ng isang huling uri at bahagya siyang sumimangot nang mapagtanto niyang problema ito. Kumakain na ng strawberry si Baby Bear na parang naghahanda para sa gyera, pero stress si Seo Joon dahil kailangan sa altar quest ng 10 iba't ibang uri. Biglang may naalala si Theo. Sinabi niya kay Seo Joon na may isa pang pananim. Nagtanong si Seo Joon kung ano ito at pinaalala ni Theo na noong pumunta sila sa 75 Ye floor, itinanim nila ang dilaw na prutas na nakuha matapos talunin ang Reynang Palaka. Tinawag itong Pine's Horny Baby Bear, pero marahan siyang itinama ni Seo Joon. Pinya ang tawag doon. Nagliwanag ang mukha ni Seo Joon, pero napagtanto niya na may isa pang problema. Kaunti lang ang itinanim nilang pinya at kamakailan lang nila ito itinanim. Nagdududa siya kung may 10 man lang naganap na lumaki na. Sa oras na makaani sila ng 100 pinya para sa pista, magsisimula ng mabulok ang ibang mga pananim, masasayang ang lahat. Ang masama pa, hindi pa nagbubukas ang tindahan ng buto, kaya't wala ring magawa si Seo Joon doon. Nararamdaman ni Seo Joon ang bigat sa kanyang dibdib, pero alam niya ang isang katotohanan, walang mareresolba ang sobrang pag-isip. Nagpasya siyang mag-ani ng walang tigil sa ngayon, habang pinapalakas ni Theo at ng iba ang kanyang loob, alam na may napakaraming trabaho na naghihintay sa kanila. At pagkatapos, lumipat ang eksena sa Merchants Association sa loob ng Merchant Passage Central Court. Isang hukom na kuwago ang tumawag sa nasasakdal na walang iba kundi ang baboy na si Greed. Inanunsyo ng hukom na ang pagsiklab ng mga balang sa 67 Lie floor ay sinadya at tinulungan ni Greed at ng kanyang mga tauhan. Kinakasuhan din si Greed sa pag-uutos ng pagdukot sa presidente ng Magic Association na si Iona pati na rin sa prinsesa ng Red Ribbon Kingdom na si Bubo. Bukod dito, inaakusahan si Greed ng pagtataksil, pagpapakawala ng mga balang sa 55 Ye floor noon para salakayin ang Red Ribbon Kingdom, pagpatay sa hari at reyna, at pagtatangkang agawin ang trono. Inisa-isa ng hukom na kuwago ang mga kaso pagkatapos ay malakas na ipinukpok ang martilyo sa plataporma at idineklara na magsisimula na ang paglilitis para sa mga krimeng ito. Ngunit kahit na narinig ang kanyang pangalan na nakaugnay sa bawat kasuklam-suklam na akusasyon, ngumiti lang si Greed na parang demonyo, hindi man lang natinag na parang may pinlano na siyang masama, isang napakasamang bagay. At dito nagtatapos ang episode na ito.